viewers natin dyan. Siyempre, nandito na tayo sa pangatlong episode ng Cat Talk Podcast. Wow, yes naman, partner. Yes. Alam na natin at excited na ang lahat. Ano nga bang meron bukas, partner? Yes, syempre, alam mo na yung partner. So, syempre, partner, bago tayo magsisimula, magpapakilala muna tayo. I'm your lucky host, Carla. And I am your lucky host, Tintin. Yes, partner, bukas is Valentine's Day na. So, syempre, ang pag-uusapan natin about love. Yes naman, talaga naman, lahat talaga naman ay nakaranas nito. Talaga Yes. naman love. Ngayon, tatalakayin natin ang love. Love. It's all about love, partner. Yes. Ayan, total naman, nandito na rin tayo. Partner, para sa'yo, ano ang meaning ng love? Ayan, napakagandang tanong yung partner. Mukhang Yung kinilig agad ako. Yung tipong pagpasok pa lang talaga Yes. namang Love na kikiligin agad ka yung talaga, buwan. no? Sa'yo, partner, ano ba ang ibig sabihin ng love? Yes, napakaganda partner, no? So, partner, para sa akin, ang love ay isang malalim na connection at ito ay nagbibigay ng lakas, pag-asa, at syempre kagalakan. So, pagtanggap, syempre, pag doon sa nagtanggap tayo, kunwari sa isang tao na love natin sila, di ba? Pag-iintindi at pagbibigay ng walang hinihinging kapalit. So, love na yung partner. Masasabi na natin yan na love. Ngunit partner, meron tayong iba't ibang uri ng pagmamahal. Siyempre, yung isa na dyan yung self-love. Ayan. Pagmamahal sa pamilya at pagmamahal sa kaibigan. Diba? Ayan, yan nga naman yung self-love, no, partner. So, ayan nga, sa akin naman, partner, ang ibig sabihin ng love, napakadali lang. Kung iaano ko lang siya sa isang magic word. Wow, Ayan. magic word. Yes, nandyan yung saya, nandyan yung lungkot, nandyan yung sakit, Yes. nandyan yung puot, yung galit, talagang halo-halo emosyon, di ba? Nandun na Talaga yung- naman kikiligin ka, masasaktan ka. Grabe talaga tong love na to. Sige, ayon nga sa ano natin, meron iba't ibang klase ang love. Siyempre, ano nga ba ang unang type ng love? Yes, so meron tayong partner na tinatawag na self-love. So, syempre, ang self-love para sa akin ito ay pagpapahalaga, paggalang, syempre, di ba? At pagmamalasakit sa sarili. So, meron din tayong parehong physical, di ba? Physical, emotional, at mental na aspeto. Okay, so, ito din ang pagtanggap sa buong pagkatao natin. Mga kalakasan at kahinaan natin na walang paghuhusga. At hindi ito pagiging makasarili, kundi pagtitiyak na inuuna natin ang ating sarili, kalusugan at kaligayahan. Yan para sa akin ang self-love. Yes, tamang-tama ka nga dyan, partner. Siyempre, para sa akin, ang self-love, yan ang unang-una talagang dapat natin ibigay. Kasi Yes. kung wala tayong pagmamahal sa sarili natin, talaga namang siguradong babagsak tayo. Di ba? Tulad na Palagi lang tayong yun. down. Kung hindi mo mamahalin ang sarili mo sa emosyonal, talaga naman masasaktan at masasaktan ka sa physical mo. Kung hindi mo aalagaan, talaga naman babagsak at babagsak ka. Para lang yung pakpak na kung mawawala ang isa, talagang hindi ka makakalipad. Yes, makakalipad. Diba? Ganun Tama lang ka siya, dyan, partner. At syempre, nabanggit mo na rin ang self-love, babanggitin ko na rin ang romantic love. Wow. Ayan, partner, halos lahat dito talaga naman nakakaranas ng romantic love. At syempre, pinagdiriwang ang Valentine's para sa mga magpa-partner at hindi lang sa magpa-partner nga. Tulad ng sinabi natin, may friends, family, at partner. Ayan. Ito yung romantic love, ibig sabihin nito, ito yung dalawang tao na talaga naman Nagmamahalan. Siyempre, dito papasok yung passion, intimacy, at commitment. Ayan, Yes, grabe. tama Di ba, ka dyan. kalalalim talaga ng romantic love. Grabe. Alam mo ba, ang romantic love, meron nga yung 3 klase. So, ayun yung nasabi ko. So, passion. Passion. Ano nga ba ang ibig sabihin ng passion sa atin? Grabe, napakalaking tanong at napakalalim niyan. Ayan, matindi yan. Ayan, grabe, matindi talaga yun. Yung pang sarili mo, yung tipong kikiligin ka, hahanap-hanapin mo, di ba? Parang wildfire lang yan, partner. Yes. So, kapag umalab, talaga naman tuloy-tuloy, hindi mo kayang kontrolin, di ba? Yung romantic love parang ang wild
fire Yes. na kapag nagsimulang umapoy, Mm-mm. ang hirap kontrolin. Yes, tama ka dyan. Maaari kang masaktan at saka delikado siya, partner, di ba? So, talagang delikado rin ang pag-ibig. So, parang hinahalimbawa ko ang romantic love sa Wildfire. Yes. Grabe naman talaga. Yun, mabilis mag-alab. Grabe, di ba? Hindi mo makokontrol yung sarili mo. Yun, nakakahawa yung apoy. Hindi lang dito. Kunyari, kapag nagsimula yung apoy, talagang kakalat at kakalat siya. Yes. So, ganun kumbaga sa ano na, ganun. sobrang sa pagmamahal. Yes, Diba? punong-puno pa Punong-puno ng ng emosyon. pagmamahal. Yes. Di ba? Ganun na ganun talaga, partner. Ayan, talaga naman minsan delikado rin siya. So, kailangan mo din talagang i-balance ang commitment at maturity para naman talaga naman yung romantic love ay tuloy-tuloy lang, di ba, partner? Yes. At ano nga ba yung pangalawang type ng Yes, meron din romantic tayong love? tinatawag partner na syempre di mawawala ang parental love natin dyan, Ayan, di ba? grabe. Yes, ang parental love partner ay ito ay walang kondisyon at delisay na pagmamahal ng magulang para sa kanilang anak. So yan ang Yes. tinatawag natin na parental love. Talaga. Yes. At ito ay pinapakita sa pamamagitan ng pag-aalaga, ayan, pagpoprotekta. Nandun tayo sa pag-aalaga at pagpoprotekta natin sa ating mga anak. Yes, Yun, hindi lang yun yung partner. So, natakal natin kanina yung self-love, romantic love. Ngayon naman talaga naman dadako tayo na halos lahat talaga is naramdaman to. yes. Pagmamahal mula sa Sa pamilya. pamilya, yes, sa mga anak natin. Siyempre, hindi din partner mawawala ang paggabay at pagsuporta natin sa ating mga anak. Diba? So, syempre, sa pagsuporta natin sa lahat ng aspeto ng buhay ng anak natin, meron din tayong emotional, physical, at mga mental. Diba? Grabe Mental yung health. partner. Akala mo love lang siya, pero napakalalim ng kahulugan ng meaning na to. Talaga naman, isipin mo pagdating talaga sa pag-ibig. Pag sinabi kasing pag-ibig, parang mag-partner. Pero dito, unti-unti ko nalalaman na iba't iba pala ang Ang uri. ibig sabihin ng love. Yes, iba't iba. ang Kanina self-love, romantic love, ngayon naman is parental love. Yes naman talaga. Yes, ayan. So, syempre, meron tayong iba't ibang klase din ng parental love partner. Meron ng pag-aaruga at protection natin sa ating mga anak at paggabay at pagdidisiplina. Ayan. Yes. So, part din talaga ng parental love natin, yung pag-aalaga at pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Syempre, kung wala tayong pag-aalaga at pagdidisiplina, hindi magiging maayos ang ating mga anak. Yes, dyan natin naramdaman yung pagmamahal sa atin ng mga magulang natin. Yes. Kaya kung halimbawa single ka, hindi mo kailangan malungkot. Dahil nandyan yung mga magulang natin, pwede nating i-date. Sila yung bilan natin ng Flowers, cake. yes. Di ba, partner? Talaga naman, hindi lang sa mag-partner. Mag-partner ang ito. Valentine's, di ba? So, ngayon na na natin na ang Valentine's is para sa lahat, Oo, hindi para lang para talaga sa sa mga lahat. mag-partner. So, meron din partner, pagbibigay ng oras at atensyon. Siyempre, yan ang pinaka-importante. Bigyan natin ng oras at atensyon ng ating mga anak. Kasi kung wala tayong oras at atensyon, siyempre, ang mga anak natin is magtatampo din sa atin at palagi silang dun sa ibang tao kasi hahanap sila ng oras at atensyon sa ibang tao. Oo nga, no, partner. Partner, mabalik lang ako dun saglit sa romantic love. Yes. Meron tayong nalimutan na itakal dun. Yun yung commitment. Diba? Oo nga, Sa'yo, sinabi mo nga kanina. Yes, sa'yo, partner. Para sa'yo, ano ba ang mas mahalaga? Love or commitment? Ayan, para sa akin partner is pareho siya. Pareho para sa akin ang love at commitment. So, kasi 'di ba, kung walang pagmamahal na ipinapakita, so syempre, yung commitment natin is nandiyan pa rin, 'di ba? Meron naman hindi ko naman din sinasabi na mali ang iyong sinabi. So, ito is opinion ko lamang din. So, ang commitment kasi sa akin parang napakabigat na na responsibilidad, no? Yes. Grabe talaga ang bigat niyan, 'di ba? Yan yung higit pa sa I love you, mahal kita. Wow. 'Di ba? Mas higit pa siya sa word na I love you, mahal kita. Grabe talaga. Kasi alam mo ba, partner, kasi ang commitment kasi ayan is kusang loob na binibigay mo sa isang tao na pipiliin mo siya araw-araw. Yes. Kasi aminin naman natin na
sa pagdating sa mga relationship, hindi yung hindi lang yung laging araw-araw mo siya Pipiliin. oo, araw-araw Kasama. mo siya pipiliin, 'di ba? Araw-araw mo siya pipiliin. Hindi naman gano'n na puro goods lang yung nakikita mo sa Oo. kanya, puro magaganda lang yung nakikita niya sa kanya. Pero meron naman din talagang lahat naman talaga ng tao is may bad side, 'di ba? So, pero kung nandun yung commitment mo, dumating man ang good or bad. Bad. Talaga namang dahil nga nanindigan ka sa commitment mo, talaga namang yung pagsasama niyo talaga namang napakaganda. So, para sa akin is commitment, then love. Kasi, mauna yung commitment. yes, then kasi love. doon papasok yung Yung pagmamahal pagmamahal. ng isang tao kapag nakapag-commit ka na Commit sa ka na sa taong tao. mahal mo. Yes, ganun Okay. lang siya, partner. Siyempre, hindi naman yung laging masaya kayo, di ba? So, dapat kapag may problema, dapat nandyan ka. Yun yung masasabi Yes. natin na commitment. Hindi lang yun sa nagaganap na, parang hindi lang siya yung bibigyan mo ng option. Option. Parang gano'n, hindi, di ba? Dapat siya pa rin ang pipiliin mo araw-araw. Araw-araw. Para ka lang nag-exam partner, Sana di ba? all araw-araw. So, para ka lang nag-exam, so bawal ang multiple choice. Wow. Oh, di All ba? of the above. Yes. Dapat ganun agad ang sagot mo. Dapat all of the above. Yes. Ikaw ba, Pardo, tatanungin kita, araw-araw ka bang pinipili? Ayan, grabe naman yung tanong Sabay mo. tinanong. Ayan. Pero ako, partner, kung halimbawa sa love life ko, mas pipiliin kong araw-araw ko siyang piliin. Ayan. Sana all araw-araw pinipili. Yun na nga, di ba? So, mabalik tayo doon. At syempre, yung katangian talaga ng romantic love, talagang napakalalim nito, partner. Sobrang lalim talaga. So ngayon, partner, dahil bukas is Valentine's, so romantic love tomorrow. Talaga Diba? naman, For romantic love tomorrow. Yes naman. Meron maraming ring ibig sabihin ang passionate love. So, Wow. sobrang lalim talaga nitong salita na to, di ba? So, meron nga yung tulad ng sinabi mo, emotional, physical. Talaga yes. yung love, talagang madadamage ang emotional, physical mo talaga. Yes, Dahil- hindi naman, di ba, pag sinabi partner, hindi naman pag sinabing love is all goods lang. Kumbaga, palagi kang okay. Siyempre, kapag sinabi natin love, nandyan na yung sakit, sakripisyo at mga Yes, natin, di ba, sa grabe, sarili di ba? natin. Sinasabi nga nila, love is full of sacrifice. Yes. Grabe, no? Talaga naman handa mong isakripisyo ang lahat para talaga sa taong minamahal mo. Ikaw, partner, matanong lang kita, hanggang kailan mo kaya isakripisyo ang pagmamahal mo? Yes, ayan. Nabigla! Wait lang, partner. Pagmamahal kanino ba? Yes. Ayan. So, syempre ngayon masasabi ko yung pagmamahal ko para sa anak ko. So, syempre, hanggat kaya ko siyang ibigay lahat, hanggat kaya ko ibigay yung mga pangangailangan, pagmamahal. So, go lang ako. Hanggat nabubuhay pa, ibibigay ko yung love sa kanya. Tapos hanggat maliit pa yung baby ko. Yes, doon nga pumapasok yung Parental love. Talaga namang doon mo masasabi na sacrifice ka talaga. Sacrifice Yung talaga. tipong kahit sukong-suko ka na hindi ka pwedeng sumuko. Yes. Diba? Kasi iisipin mo may anak ka, may binubuhay ka, may naghihintay sa'yo. Yun Oo. palagi ang iisipin natin. Ganun talaga siya, partner, di ba? Talaga namang iisipin mo talaga yung pag-aaruga kung paano ka inaruga ng magulang mo. So, in the future, di ba, ganun din yung gagawin Isusukli. mo. Di ba? Yes. Ganun din yung gagawin mo. Kung paano kapag ngayon natin nauunawaan kung paano tayo paghihipitan ng mga magulang natin. Kasi ganun pala nila tayo ka-love, no, Yes. partner? At Kaya, ano na din tayo. yung parent ko, I love you. Ayan. Yes, ayan. Bukas partner, bibigyan mo siya ng flowers and Yes, chocolates. na-advance na talaga, partner. Ay, wow, di ba? sana all. Alam mo naman tayo kasi sobrang busy natin. So, para balay mo, pagising natin, hindi natin maano na Valentine's. Malimutan natin. So, para walang problema, wala tayong in-advance ko na. So, ganon ko tulad ng pagmamahal nila sa akin na advance, ganon ko rin isusuklian yung pagmamahal nila sa akin. Grabe. Tama yan, partner. Napakabait ng anak. Ay, naiiyak ako, Cherry. Wait lang, may tissue tayo sa baba. Ang dami. Diba? Hindi lang ko masasabi, hindi lang to umiikot sa mag-partner. Talagang sobrang dami ang ibig sabihin ng pagmamahal, di ba? Yes. So, ayan.
partner, syempre bukod dun sa parental love, meron pa tayong tinatawag na friendship love. Ayan, yung friendship love na yung partner, total naman na sabi na rin natin yan, ayan, napakadami talaga ng ibig sabihin ng friendship love na yan, di ba? Ayan yung parang tiwala. Pagtitiwala, ayan, tiwala mo, ibibigay mo sa kaibigan mo, Yes. tunay, at saka yung malalim yung connection nyo Connection sa yung isa't-isa. dalawa, yes. Oo, Yun yung ganun talaga tinatawag siya, na partner. friendship love. Na friendship love. So, hindi nga lang siya sa romantic love, dito na rin pumapasok yung about sa friendship na, di ba, partner? Alam mo Yes. ba yung about sa friendship, marami rin yung katangian. So, nandyan yung unang-una, yung chemistry niyong dalawa, yung genuine connection nyo. Yun yung parang natural lang sa inyo yung mag-asaran, di ba? Parang natural lang sa iyo, ma-real talk ka. Oo, Hindi yun ka yung prangkahan masasaktan. yung Oo. prangkahan na Yun ano, talaga yun, partner. Yun talaga yun na hindi ka masasaktan. Parang natural lang sa inyo na itulak ka niya. Di ba? Natural lang sa inyo na hablutin niya yung buhok niya. Hablutin yung buhok mo. Kasi ganun yun. Yung parang yung chemistry niyo sa isa't isa na parang natural lang talaga siya. At saka open and honest kayo sa isa't isa. Kung halimbawa, wala kang masabihan, di ba? Ganun yung niya. Ganun yung ibig sabihin nun. So, yung friendship na yun, kung halimbawa, wala kang masabihan, di ba? Yes, tapos partner, alam mo, pag sa friendship, minsan itinuturing mo na din siyang kapatid. Sa sobrang close niyo, di ba? Nagiging parang magkapatid na kayong dalawa. Kung ano yung bet niya, bet mo na din. Oo, talaga naman. Yun, tapos, minsan kasi hindi naman lahat ng kaibigan natin is dapat nating pagkatiwalaan, di ba? Yes. Kasi iba-iba yan ng uri ng tama ka dyan. magkakaibigan. Iba-iba yung uri ng pagkakaibigan na yan. So, yun yung friendship love, then yung pumapasok nga yung pag-intindi niya sa'yo, di ba? Yung mag-share kayo ng tawanan. Yes. Tawanan, iyakan, Iyakan, di ba? yes. Talagang marami rin nabubuong memory dito sa friendship love. Di ba? Tapos meron din kasi partner, 'di ba, yung magfe-friend is minsan may mga parang nagbabackstaban, 'di ba? Dalawang klase 'yon. Yung diyan, yung parang good na friend or bad na friend, 'di ba? Meron kasi nagbabackstaban diyan, tapos naglilihim, Oo, diba? partner. Yun nga yun. So, yun yung parang, isa pang ibig sabihin ng friendship love. Grabe talaga yung friendship love. At alam mo ba, partner, gusto ko lang din i-share sa'yo na ang friendship love ay meron ding iba't ibang klase yan na types. Tulad ng love na lang, di ba? Yes. So, iba't iba rin yung klase ng types ng pagkakaibigan, di ba? Yung pagkakaibigan parang susuportahan ka, walang iwanan, lagi kang handa. Lagi siyang nandiyan para suportahan ka sa mga laban mo, di ba? Tapos Yung parang pag ipaparamdam sa'yo na hindi ka talaga nag-iisa. Yes. Tapos pag may mga kailangan ka, ayan, 'di ba? One call away siya. Yes. May mga ganyan na friend. May mga friend naman na sa mga problema is maasahan mo, pero sa mga financially hindi. Pero okay lang yun. At least yung presence niya is nandiyan pa rin sa'yo, di ba? Yes, talaga naman. Pero alam mo ba, itong friendship love na to, meron tong type. So, ito yung tinatawag na friendship utility. Wow. Di ba? Alam mo Napakalalim ng partner, yes. friendship Yung utility. friendship utility, paliwanag ko lang ng kaunti. Parang tayong dalawa. So, ito is sa pagitan to ng pagkakaibigan. About pagkakaibigan nga, yung may benefits ba? Diba? Okay. Yung may benefits, no, hindi ko sinabi na friends. Friends with benefits. Hindi ko Okay, sinasabi may benefits, ganon. pero- Yes, parang tayong dalawa. Tayo is nagtatrabaho. So, nagtutulungan tayo. Diba? Hindi So, tayo... tayo magkaibigan tayo. Friendship utility tayo. So, tayo ay nagtutulungan para mapaangat natin yung isa't isa. Kung meron tayong dapat, parang meron tayong dapat matapos. Matapos. Kung sa iba naman, pwede rin natin i-example yung negosyo, di ba? So, sila nagpo-partnership sila. Yes. So, Partnership kung tayong dalawa mag-co-worker tayo, matatawag natin tong friendship utility. Yun yung ibig sabihin niya na parang mga co-worker, yung mga nakakasama mo para magtulungan kayo matapos yung isang Proyekto. Yes, Yes. parang ganun siya. At saka meron yung pangalawa na tinatawag natin na friendship of pleasure. Pleasure. Yes, gabi, no? Akala ko pag sinabi lang siyang friendship, yun na yun.
pero hindi pala. So, Hindi ito ang pa siya. ibig sabihin nito, parang yung pleasure mo, enjoyment. Dito naman pumapasok yung enjoyment mo. So, pag halimbawa yung ka-vibes mo siya ka-vibes mo siya kunyari sa inuman, yan, Yan. tulad niyan, sa hiking. Ayun. Okay, Grabe! Sa Inuman gym, mga talaga, ganon. yung mga hobbies nyo. So, ayan is parang matatawag natin yan na friendship. Friendship of a pleasure. Yes, ayan. Bakit nga ba masayang friendship Friendship of pleasure. pleasure? Grabe. Syempre dito, parang nabibigay yung excitement, yung saya. Kasi nga magka-band kayo. Oo. Pares kayo ng hobby, tugma kayo sa mga kalokohan nyo. Parang ganun. Yun. So, Parang, ganun siya. in short, yung parang, yung bonding nyo is pareho. Yes, ganun Yung na mga ganun gusto nyo talaga pareho. siya. Pero, eto naman ang isang tanong dito. Bakit hindi tumatagal ang friendship of pleasure? Siyempre, nangyayari kadalasan ito sa mga high school, college, di ba? So, ganun lang siya, nakakasama mo lang siya sa mga vibes na ganun. Pero darating yung mga panahon na magkakaroon kayo ng iba't ibang interest sa isa't Yes, isa. sa isa't isa. Di ba? Yes, tama. Ikaw, naalala mo ba yung best friend mo ng high school, ng college, di ba? So, talagang simula first year hanggang fourth year, kayo yung magkasama. Pero, pagdating ng college, nag-iba na. Kasi, ako, kunyari, tourism kinuha ko. Ikaw naman, ang kinuha mo is nurse. Nurse. Di ba? So, magkakaroon tayo ng iba't ibang interest. So, ito is parang, yun ang dahilan kung bakit hindi tumatagal. Oo, kasi nagkakaroon rin siya ng panibagong friends yes, sa kanila. parang panibagong Yes, journey ng journey. buhay. Pero at least, di ba, naging isa siya sa mga naging memory or matatawag natin na friendship of Of pleasure. pleasure. Grabe, no? Akala ko ganito lang siya, pero ang lalim pala talaga ng friendship of love. At hindi lang yung partner. Meron din tayo na tinatawag na friendship of the good. Yun na nga partner yun, nung na ano ko kanina, nabanggit ko, Oo. friendship of the good. Ano nga ba Yes. yung meaning, pinaka-meaning talaga ng friendship of the good? Yes, ito yung parang partner na talagang yung friendship nyo na pagtitibayin talaga kayo. So, kung yung kanina natatawag natin na friendship of pleasure, hindi siya nagtatagal. Pero ito is friendship of the good. So, ito is long term. Kahit may asawa na Yes, kayo, oo. di ba? Kasi nga, yung tanggap Mm-mm. ka na yung mga no judgmental sa'yo. Mm-mm. Na kahit sabihin mo yung mga error mo, kahihiyan mo, hindi ka niya i-judge. Yes. Tapos Diba? hindi kanya parang hindi ikukwento sa iba. Yes. Kasi pinagkakatiwalaan kanya. Parang yun na nga sinasabi ko kanina, yung parang Oo. magkapatid na kayo. Talaga naman, talagang ibibigay mo talaga yung lahat. So, yun yung talaga naman pinagkaiba nun sa nauna, pangalawa, at itong pangatlo. Ito is mas tumatagal. 'Di ba? Pero partner, alam mo bang bibihira na lang tayo makakuha talaga ng friendship of the good. Yes, true. Diba? Totoo yan. Bibihira na lang. Parang depende na lang kung talagang ibibigay mo ang tiwala mo. May mga nangyayari pa nga na ako, binigay ko yung buong tiwala ko, pero siya hindi niya nabigay sa akin. So, hindi pa rin natin siya matatawag na Friendship of friendship good. of the good. Yes. Yun yung, Bibihira na lang talaga siya. yun nga yung sinabi ko partner na parang nambabackstab, Yes. di ba? So, hindi natin matatawag na friendship of the good kasi nga may mga friend talagang gano'n. Yes, bibihira na lang talaga yung tipong tanggap na tanggap yung kahit anumang kung ano man yung ka-error mo sa buhay mo, ka-shitan mo sa buhay mo. Yes. Yung mga ganun yung talagang tanggap na tanggap ka. Pero alam mo ba, partner, na mas masakit ang friendship over kaysa naman sa love, sa break-up na mga magjojowa. Yes. Totoo Grabe. yan. Ikaw, na-try mo na ba yun sa buhay mo na yung magka-friendship over kayo ng friend? Oo, pero para sa akin para sa akin naging friendship over ko siya. Pero para sa kanya hindi ko alam. Kasi partner, ako yung tipo ng tao na kapag friend talaga, yung parang turing ko talaga sa kanya is friend. Friend talaga yung ano ko sa kanya. Yung nagana ko sa kanya ng mga sama ng loob ko, yung pinagkakatiwalaan ko siya. Pero ako, hindi ko alam kung friendship over ba talaga yung tawag niya sa akin. Kasi minsan, yun, madalas talaga akong yung mga sama ng loob sa taong ka-close, super ka-close ko talaga. Pero ngayon, yung dating naging friendship ko,
Ngayon, hindi na kami nagkakausap. Kasi may pamilya din siya. Talagang focus na din siya sa kanya. Pero hindi niya na din ako naalala. Kaya, ngayon, parang ang ano ko is, ang friend ko is sarili ko lang. Tapos, Talaga? pinagkakatiwalaan ko is sarili ko lang. Alam mo, pero ako partner, natatandaan ko, talagang mas naramdaman ko yung sakit ng friendship breakup Breakup. kaysa sa romantic breakup. Grabe kasi. Talagang halos hindi ako nang makatulog, hindi ko ano. Kasi halos nga tulad ng sinabi mo kanina na ito is parang tinuturing natin silang mga tinuturing Totoong natin. kaibigan. Oo, yung kaibigan, kapatid, di ba, pinsan, yung gano'n na ibibigay mo yung buo. So, parang hindi ako makapaniwala na parang, wow, nag-end kami sa ganito lang. Grabe. Sa napakasimpleng bagay, Oo, di ba? nag-end kami. Alam mo yung hindi ko kinaya, hindi ko talaga kinaya. Sabi ko, grabe, mas masakit pa to sa breakup naming dalawang magjowa kaysa sa aming dalawang friends. Grabe, ganun pala talaga siya. Doon ko napagtanto na, ang sakit pala. Tsaka kasi pag true friend talaga natin is madaming mga memories din tayo, di ba? Talaga. So, kunwari after ng school, di ba? Ayan, nagyayayaan kayo, banding sa ganito, ganyan. Yun ang pinaka kasi sa true friendship. Yes. Yung tipong dito after ng work, 'di ba? Yung okay, syempre yun yung matatawag mo rin na friendship of pleasure. Kasi nga parang magkasundo kami, talagang vibes kami sa lahat ng mga trip niya, trip ko din. Kaya talagang super close kami hanggang dumating kami sa friendship in the good. Diba? So, pag natapos namin yung stage ng friendship of pleasure, doon na kami kasi nga sobrang lalim ng pinagsamahan namin. At nakakalungkot man, gusto ko man i-share din sa'yo, napakasimple ng pinag-awayan namin. Grabe, napakasimple lang. Parang ang nangyari is hindi niya bet yung guy para sa Okay. Napakasimple nga. Yes. So, syempre, sa ganun na ginawa niya is sobrang protective siya sa'yo. Yes, di ba? Doon ko naman napagtanto na love niya talaga ako as a friend. Kasi nga, naano niya na, huwag ka dyan, kasi Yes. ganyan. Concerned ganyan. at protective siya sa'yo. Yes, Kaya diba? ganun siya. Parang sabi ko, wow, dahil sa'yo, parang ikaw yung nagpasira sa amin. Simula noon, parang okay, mas kaya kitang mawala kasi ngayon pa lang naman kita nakakasama. Siya, matagal ko siyang nakasama. So, mas pinili ko yung friend ko kaysa sa isang ko. Okay. Ganun ko siya mas pinili. Then, siguro umabot yung aming hindi pagpapansinan. Wala naman sagutan na nangyari. As in, silent. Umabot kami ng siguro mga 1 taon. Yes. 1 taon. So, ganun siya. Ganun kami ka... Hanggang ngayon, partner, wala kayong contact? No. Nakakatawa kasi nangyari sa amin is nagkaroon uli kami ng connection. Pero hindi na para talakayin yung nakaraan na. Parang lang, alam mo ba si ganito, nung mga panahong wala ako, doon niya lang kinuwento. Ako rin kinuwento ko nung mga panahon na wala siya. Pero about kung ano man yung naging lamat sa pagkakaibigan namin, hindi namin pinag-usapan. Hindi niyo na pinag-usapan. Hindi na. Parang dinisregard niyo na Yes, siya. parang Kung bagay inisip niyo yung ngayon na. Yung mga panahon na lang na, alam mo ba, nung nakaraan, wala ka kasi, ganyan. Ganun na lang. Pero hindi na namin pinag-usapan yung about dun sa Marami naging kayong lamat. miss na Yes. kwentuhan. Alam Ayan. mo ba, partner, nakakatuwa nga kasi parang ang una namin pagkikita is parang pinapunta niya pa ako doon sa bahay nila. So, kumain kami, kumain-kain kami. So, yung habang kumakain kami, doon kami sa isa't isa. Yun, grabe. Nag-open kayo ng ano. Yan, parang ganun lang na normal lang Normal na lang. Parang walang nangyari. Oo, parang ganun lang. Ang parang unang nga pagkabuno, hindi yung walang iyakan na. Walang iyakan moment. Ang ano lang namin, ay, namiss kita. Kamusta ka na? Ganyan, namiss kita. Tapos parang meron nagsabi, bakit ba kasi kayo nawala? Galit ka yata sa kanya eh. Parang ang sagot namin, walang galit sa amin. Walang nagalit sa amin. Nawalan lang kami ng connection. Yun, ganun lang siya. Nakaka-miss din naman So, talaga. kung baga partner, naka-move on agad kayo sa Yes. dating nangyari sa inyo. Ganun na nga, partner. So, yun yung tatlong ibig sabihin ng
friendship love. Grabe, di ba? Wow. Unang-una yung friendship utility. Pangalawa, yung Friendship of pleasure. at ang pangatlo is friendship Friendship in the good. Ayan. Ayan, friendship of the good. Ayan, grabe naman pala. Anong pinagsasabi-sabi mo dyan, Pe? Ayan, grabe, ganun talaga siya. Matindi talaga yung pagiging sakit na naiwan doon. Pero nakakatuwa naman kasi nadagdagan na naman yung saya at memory sa buhay ko dahil nga iba't ibang klase or iba't ibang tao yung namimit ko as a friend. Yes. At dito ko rin napagtanto na, okay, ikaw is para dito ka, ikaw para dito ka. Na-divide ko na sila. Yes. Na ano mo kung saan sila. Saan sila nakaano. Oo. May pwede na naman mangyari na sa una, pangalawa, hanggang sa maging pangatlo. Maaari yun. Diba? Kung talaga naman ilalatag mo sa kanya ng buong puso yung pagtitiwala mo at yung pagtitiwala niya sa'yo, talaga namang aabot kayo sa magandang klase ng pagkakaibigan. Yes. Pero alam mo ako, partner, bali, di ba, introvert ako, hindi ako masyadong lalabas sa bahay. Naiiyak ako, parang gusto kong humingi ng tissue, Chef. Ayan, sa baba kumuha ka lang. Di ba, partner, ako kasi is introvert, di ako masyadong lumalabas sa bahay. So, bali, ang friend, nagkaroon ako ng friend sa sa school lang. Ayan, nagkaroon ako ng friend sa school lang. Wala talaga akong friend dati kasi nga, di ba sinabi ko sa iyo, tatay ko is sobrang higpit. Kaya nagkaroon talaga ako ng friend sa school lang. Tapos yun, nung nag-work na ako, nag-start na ako nag-work, nagkaroon ako ng mga friends. Pero hindi ko sila masasabing best friend. Hindi ko sila masasabing best friend kasi nga, yun nga, di ba, hindi naman kami totally nagsama-sama ng matagal. Kaya hindi ko din masasabing best friend sila. Pero may mga nangyayari ako rin sa ganyang sitwasyon. Alam mo ba, may mga nangyayari na, for example, na kumain kami sa ganito ng mga kaibigan ko no? Dito, ito yung paborito niya. Doon naalala, yes. diba? Naalala mo yung isang tao, yung naging part ng ano mo din, no? Oo, Naging part din sila ng buhay mo, di ba? Talaga yung tipong, ito, yung milk tea, paborito niya to. Ay, yung Starbucks, yung mga gano'n. Yes, lalo na pa nag-i-score ka sa cellphone, tapos may mga Yes. pictures, di ba? Oo, Makikita mo, di ba, lalo na matatandaan ngayon mo. sa social media partner, talaga naman may pa-throwback. Yes, di ba? Talagang Kaya throwback maganda din talaga. si Facebook, di ba? Kasi may mga Oo. pa-throwback. Doon mo talaga mararamdaman yung partner, yung babalik ka talaga. Throwback nga talaga Throwback. naman. Tapos yung mga picture nyo pa na mga tsaka tayo doon, di ba? Mga mukhang tsaka pa. Okay. So, ayan, tapos na tayo partner sa friendship of love. So, meron din tayong tinatawag na playful love. Ayan. Partner, ngayon mo lang yan narinig. Yes, yan mo lang ba yan narinig? Yes, parang interesado akong pakinggan at malaman kung ano ang ibig sabihin ng playful love. Yes. So, partner, para sa akin, ang playful love, ito ay isang uri ng pag-ibig na magaan. Ayan, pag-ibig na magaan. 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 Yes, Wow, parang masaya. gusto ko lang to. Ito na lang ba? Pwede ba ito lang? Yes. Ang gaan yung walang tipong sakit. Yes. Walang tipong kurot sa puso. Parang gusto ko to. Yes, tapos masaya at puno ng paglalaro. Alam kung bakit. At kalandian. Alam mo kung bakit? Hindi pala Nasabing pwede tayo playful dito. love Hindi yun. pala tayo dito pwede. Ito ay karaniwang nangyayari sa unang bahagi pa lang ng relasyon. Kaya playful love. Diba? Kumbaga wala pa sa stage na mga seryoso. Nasa Oo. playful pa lang Yung tipong tayo. yung tipong kanya-kanyang banata ng mga pick-up line, no? Yes. Yung ano ka ba yung kape. Alam mo ba, para kang barya. Yes. Bakit? Hinahanap kasi kita sa umaga. Yung Ay, mga ganun mukhang banata. natatandaan ka niya ng mga banat. Baka nanonood siya. Char. Okay, so ito din kung saan ang mga damdamin ay puno ng saya. Siyempre, Yan. nandun din yung kilig. Yes, di ba? Diyan parang papasok yung excitement. Yes, excitement. Yung tipong excited ka makita siya araw-araw. Yes, ayan. Yung tipo Yung na, crush mo. oo, yung tipo na partner, parang unti-unti ko siya nalalaman ngayon. Yung tipo na parang hindi ka makatulog pag di mo siya kausap. Yung na-excite. Oy, ganitong Yes. oras na. Hindi ka makatulog na wala siyang text, wala Oo. siyang call sa'yo. Yung Di tipo, ba? parang kang high school. Yes. Yung tipong Naging ganado mag- ako pumasok. Mm-mm. Ganado ako pumasok. Kasi makikita ko si crush siya, di ba? Ganun Oo. tayo. Yes, ganun so yung yun pala naranasan ang dati. ibig sabihin ng
playful Playful love. love, Diba? yes. Yung excitement, yung kilig, diba? Yes, hindi ito malalim agad at seryoso. Yes, dahil ano pa lang, kumbaga magsisimula pa lang tayo sa pagiging Parang papasok pa lang yes, tayo. sa paglalandian. Syempre, magsisimula pa lang tayo Oo, sa yung kanya-kanyang, stage na yun. oo, yung kanya-kanyang banatan talaga ng Yes. na pag-ibig. Pag-ibig. Grabe talaga, no, partner? Yung pala ang ibig sabihin ng playful Yes, nakatuon love. pa tayo sa kasiyahan. Yes. Yun ang playful love, di ba? At spontaneity. Ano naman ang ibig sabihin ng partner? Parang ngayon ko lang din Ayan. siya narinig. Yun ay katulad ng pagkukulitan, di ba? Pagkukulitan, mga flirting na tinatawag. Di ba sa mga teenager, ayan, mga flirting. Ayan, syempre, at paglalambingan. Ayan, partner. Parang pumapasok dito yung playful love. Yes. Yung parang yung nakilala mo sa Facebook. Yes, yun, diba? dun siya papasok sa Yung playful. LDR, di ba? Long distance Diba? relationship. Pumapasok rin to dito. Yes, sa playful love. Tapos yun nga, yung hindi ka makakatulog kapag hindi siya nag-text, inaantay mo yung tawag niya bago ka matulog, yun yung playful love. Kasi dun pa lang yung nasa stage pa lang to ng mga paglalandian at mga kilig at saya Grabe. sa playful love. Parang nakakakilig. Alam mo Diba? yung ilang pa lang yung pinag-uusapan natin, pero yung kilig at Diba? excitement. Yes. Alam mo, partner dati, no? Ang pagkakaalam ko kapag sinabing love, isa lang. Akala ko pag sinabing love sa mag-partner lang, yung pala may pagkakaiba. Ngayon ko din napagtanto Oo na may nga. pagkakaiba. Nakakatawa rin Love, masaya rin etong podcast natin. Yes. Kasi alam mo yung every week talaga naman marami talaga tayong Natututunan. natututunan. At napakasarap balik-balikan. Grabe. Di ba? Yan. Ikaw mo, partner, dumaan ka din ba sa playful love? Yes. Yeah. Yes na Yes, yes. Parang damang-dama. lahat naman tayo dito. Parang tinatawag nating puppy love. Yes, puppy love, di ba? Puppy love. Talaga Mga naman. kilig na moment. Tapos naalala ko pa noon, meron tayong mga, alam mo yung slam note? Yes. Di ba? Nagkatalagaan na doon, di ba? Tapos, ano ka naman? babantayin natin si Crush kung sino yung nilagay niya Oo, doon. di Sino ba? yung crush First niya. crush, second crush. Di ba yung may mga ganun pa? Yes. Parang, sino yung nakikita mong future mo? Di ba? May Yes. mga ganun na. Kilig na kilig ako nung parang nagbabasa ako ng Islam, no? Yung tipong may notebook, akala ng teacher mo, bibigyan mo siya ng, papakopyahin mo siya Yes. sa sinulat sa pisara, pero hindi. Yun pala lahat ng classmate mo nandun na, no? Oh, Nalagay di ba? na Yun yun, one. O, pang number 1 ka, on the next page 2, di ba? Tapos Yes. iba-iba yung tanong. Mahilig ka rin ba gumawa ng mga ganun ng high school? Yes. Talaga? Oh, tapos inano ko siya, pero pinakabang ko dyan kapag si Crush na gano'n. Pero pinapautos ko sa iba, sa classmate ko na, paano mo naman sa Islam note si ano, ganyan. Oo, ngayon. Hindi ko diba? dinedirekta. Sige, so doon mo malalaman kung sino yung crush niya. Ano naman yung naramdaman mo? Noong, syempre, crush mo siya. Yes. Nalaman mo na hindi ka crush ng crush mo. Anong pakiramdam Ay, mo? syempre malungkot. Tapos nawala na yung ano mo dahil may iba siyang Oo, crush. ay, hindi pala ako crush ito. Yes, wag na lang, di ba? So, magpapanibagong crush na lang ako. Kahit hindi mo crush, panibagong crush ka dahil nasaktan ka na. Oo, no. Grabe pala talaga yung mga pinagdaanan natin about sa puppy love. Puppy love. Parang feeling ko pag ganun, wala na. Huwag niyo nang pasagutan yung slam book na yun. Itapon niyo na yan. Yes. Hindi Pero, pala ako yun. what if, partner, nilagyan ng blank, yung sinong crush mo, nilagyan Oo. ng blank, hindi niya sinagutan. Di ba may pag-asa ka pa? Di ba meron sila, hindi ako nagkakamali partner, parang may sinasagot silang iba doon. Para, Ay, oo, meron option silang oo, inaano doon diba? nilalagay. Hindi ako nagkakamali. Grabe naman talaga yung love na to, nakakasakit, nakakakilig. Grabe. Yes. Para tayong bumabalik sa nakaraan, di ba, partner? At syempre, natapos na tayo sa playful love. Dadako tayo, partner. Alam mo ba kung saan naman tayo dadako? Tayo ay dadako sa enduring love. Wow, enduring. Parang endured. Grabe. Endured, no? Oo, grabe. If someone truly loves you, no matter how many other people, di ba? Wow, Yun English yun. yun. Oo. Hindi ka yan. Sige na nga. Hindi ko na kinaya. Sige nga. Ayan, yung parang sinasabi nila na parang kung gaano ka talaga kamahal ng isang tao na makakita man yan ng iba, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin niya. Wow. Ayan, hindi lilingon. Ayan, Oo, di ba diba? tayo mga babae, kapag magkasama natin yung jowa or asawa natin,
Pag lumingon sa ibang babae, Oo. titingnan natin ng masama, gaganon. Di ba? Ang sama ng tingin natin, gaganon Oo. tayo. Tapos pag uwi na tayo ng bahay, sa pagsasabihin natin, bakit sino ba yung tinitingnan mo kanina? Galit na galit na tayo. Binigyan agad Alam natin ko ng maraming meaning. makaka-relate dyan. Yes. Ang daming makaka-relate dyan. Siyempre, ito yung ibig sabihin din ito, partner, yung parang lumalalim yung inyong pagmamahal sa tagal ng panahon. Yes. Di ba? Ito is kadalasan na parang dito papasok yung sa mga mas ahead sa atin na age, tulad ng mga lola, mama, papa natin, di ba? Dito talaga natin malalaman kung siya ba talaga. Diba? Yung Kung talagang makakasama sila, natin oo, pang habang habang buhay. buhay. Grabe talaga. So, dito rin natin masusubok sa isang long distance relationship kung Yes. ikaw ba talaga yung tipong kahit merong napakagandang chicks dyan, Chicks dyan, yes. ikaw pa rin, di ba? Ah. Meron nangyayari, di ba? Ang dami natin napapanood sa movie na parang yung porket magka-LDR, oh, sige, tulog na ako, sabay papatay. Tapos yung partner mo nandun na, nasa aura bebang na. Di ba? Maraming ganun nangyayari. Yes. Aminin natin, hindi lang to nangyayari sa long distance relationship. Yes. Nangyayari rin ito kahit magkalapit kayo. Yes, Diba? diba? Lalo na sa panahon ngayon. Iba na yung Mm. panahon ngayon, di ba? Ang Grabe. dami nang nagloloko. Ay, Wala nang injuring na. ayan, di ba? Talaga naman lalo na ngayon, taon ng mga year of the snake. Ayan. Grabe. Year Grabe of the naman, snake. mapanakit talaga. Ano nga ba naman yung susunod dito sa next topic natin? Yes, so syempre, ayan, tapos na tayo sa enduring love. Unconditional love. Ay! Unconditional love. Ayan, Grabe. partner. Pang ilan na nga ba ito? So, yung nauna natin pinag-usapan is Self-love. Self-love, Yes. romantic love, Romantic love. Parental love. ano, Friendship love. friendship love. Playful love. And unconditional love. Ay! Nasa unconditional love na tayo. Charot. Grabe. Ano Okay, nga ba ang so- ibig sabihin nito, partner? Kasi, Grabe, no? iba't iba ng meaning sa atin ito eh. So, sa'yo, para sa'yo, ano ba ang ibig sabihin nito? Wow, grabe, no? Ang unconditional love partner para sa akin, ito ay pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ay, O kondisyon. Di ba? Ito din ay isang uri ng pag-ibig na buo. Ayan, buo. Buo yun ha. Wala yun hati. Buo. Ayan. Dalisay at nananatili anuman ang sitwasyon o pagkakamali. Di ba? Unconditional love. yes. Kahit ano yung pagkakamali mo. Talagang Diba? tatanggap at tatanggapin Yes. ka. Diba? Ikaw, partner, since na yan yung ating napag-usapan niya, yung topic na yan, hanggang saan, hanggang kailan, ang limit mo para matawag mo siya ng unconditional love? Ayan. Siguro, pag may nakita na ako sa kanyang pag may nakita na ako sa kanyang hindi ka nais-nais. Pero hanggang di ba, tulad ng sinabi mo, pasok siya sa unconditional unconditional love. love. So, kahit anong error, kamalian niya, di ba, matatanggap at matatanggap mo siya. So, kung yun naman din ang rason mo, parang para sa akin, hindi mo na rin siya matatawag na unconditional love. Yes, ayan. So, ayan. So, Diba? syempre ngayon, Napakahirap kasi talaga mahirap yung nito. situation. Napakahirap nito. So, madali lang siyang sabihin, pero bibihira lang ang merong unconditional love. Yes, tama ka dyan. Diba? Bibihira lang. Kasi mangyayari at mangyayari, mapapagod ka, mapapagod Yes, ka. lahat naman tayo partner na papagod. Diba? Hanggang dumating... Hanggang kaya natin mag-tiis, Yes. talagang nagtitiis tayo, di ba? Oo, diba? Yung Ba't parang hanggat kaya- nanggigigil ako? Ba't parang nanggigigil ako? Yung Nag-uusap pa hanggat naman kaya, tayo. yung hanggat Sorry na. kaya mo magtiis, magpatawad, suportahan siya sa lahat ng bagay, di ba? Yes. Pero meron mga tao, at hindi rin naman masasabi na perfect pag-ibig dahil ako is dumaan din ako sa punto na to dahil kung na panatili ko tong unconditional love, walang siguradong hindi kami naghiwalay. Yes. Diba? So, hindi ko siya na-adopt para sa akin. Yung unconditional Unconditional love. Kasi may napagod. Yes. May napagod sa inyong dalawa. Hindi man ikaw, hindi man siya. Kahit pareho kayong
Kahit pareho kayo nagkaroon kayo ng pag-unawa sa isa't isa. Oo, kahit gaano kalalim, kahit gaano ka ano yan, kapag nawala ang love, Love. lalo na Yes. tong unconditional love, di ba? Parang sinasabi nila, love is unconditional love. Yes. No, hindi ako naniniwala sa ganun. Ikaw, partner, naniniwala ka. Ayan. Alam mo, partner, sa nahihirapan akong sagutin yan. Ayan. Kasi magulo. Sobrang magulo talaga. Oo, it's Naguguluhan. complicated. Yes. It's complicated. Ayan. Grabe, no? Yes. Parang dito rin papasok yung manipulation. Yes. Pero partner, ayun ang conditional love, hindi lang yung nakikita sa mag-partner, ha? Nakikita din yan sa magulang at anak. Friendship. Unconditional, yes. Sa friendship din. Friendship, di ba, partner? Yung tipo na, example ko lang yun sa friendship. Yung tipo na parang, bro, kayo ako, malungkot ako. Sige, dadamayan kita, dadamayan. Partner, 1 taon mo na siyang dinadamayan, hindi pa rin siya nakaka-move on. Yes. Grabe, di ba? May mga ganun, Mhm. di ba? So, wala naman talagang perfect na love. Na love, Pero yes. kung pipiliin mo manatili para sa kanya, talaga naman magtatagal kayo. Yes. Tama ka dyan, partner. So, para sa akin, unconditional love is hindi ko masagot. Parang, grabe. yes. Mahirap para sa akin sagutin ang unconditional love. Siguro hindi ako sa unconditional love. Oo. Di Yun ba? yung pinaka-last natin na 8 types of love. Yes. So, yun yung 8 na love. Sa lahat ng love na yon, ano ang pinaka-nagustuhan mo? Para sa akin is nasa parental love ang partner. Yes, Nasa yung situation stage. ko ngayon is nasa parental love. Oo, grabe. Ikaw, Ako, partner. partner, parang feeling ko, dahil nga naisa-isa natin siya, naintindihan at mas naunawaan ko na siya. Yes. Mas naintindihan ko at mas naunawaan ko Yung mga Yung- difference nila, yes. 'di ba? Mga pagkakaiba-iba. pagkakaiba nila. So, parang mas tumindi yung love ko talaga sa bawat isa. Self-love. Nung yes. i-explain mo siya, talagang parang doon ko naintindihan na talagang dapat alagaan mo rin yung sarili. Yung sarili. Hindi mo dapat ibigay lahat 100% ng Yes. pagmamahal. May naalala ko ng partner, sabi nung mag-jowa, kapag nag-break tayong dalawa, magpapakamatay ako. Di ba? Tapos yung sagot mo, bakit hindi? Ba't buhay ka pa rin? Yes. Diba? Yung But- tipong nakasalubong mo sa Oo. escalator, ito yung nagsabi na pag wala ako, mamamatay siya. Mamamatay. Bakit buhay ka pa din? Di ba? Pag wala sa Oo, tabi, di ba? pag mawala ka, magpapakamatay ako. Oo. Tatalon ako sa ganyan. Ba't hindi pa ngayon? Sabi ng partner, Oo. sige, ba't hindi pa ngayon papanoorin kita? Di Di ba? ba? So, sa bawat na pag-usapan natin, talaga naman naintindihan ko at talaga naman pumasok lahat siya sa puso ko. Tulad na lang ng self-love. So, dapat ko nga lang din alagaan yung sarili ko. Sarili. Dapat kong mahalin ang sarili ko. Di ba? Kung magkakaroon man ako ng partner, yes, tama yung ibigay mo, yung pagmamahal, tiwala. Pero yung kailangan mo rin naman bigyan yung sarili mo. Yes. Kumbaga, sinasabi nila, me time naman dyan. Di Wow, ba? parang narinig ko Diba? yun. Nung Me time nakaraan. naman dyan. Di ba? Di ba? Yung Oo. ganon. Kasi yun yung tipo na parang hinahanap mo yung sarili mo. Gusto mo mapag-isa. Hindi naman pag sinabi kong mapag-isa, maghihiwalay tayo. Maghihiwalay. Hindi ko naman pag sinabi ng bigyan mo ako ng space, maghihiwalay tayo. Yun yung tipo na gusto kong mapag-isa. Kasi gusto kong mas nakaka-relax. Yes. Diba? Yung parang, i-ano mo na, i-refresh mo yung isip mo, di ba? Yes, di Parang ba? ayaw mo muna ng kausap, ayaw mo na kasama siya. Kasi, alam mo, hindi naman pagdating sa love, tulad nga na nabanggit natin kanina na araw-araw kitang love. Yes. Araw-araw kitang iintindihin. So, hindi. Sometimes nga, yung tipong maglalakad kayo sa mall na, ang ganda nito, hindi yan bagay sa'yo. So, yun yung pwedeng pagsimulan ng away nyo. Oo. Diba? Kaya nga, me time naman dyan. Diba? Me time naman dyan. Lakad-lakad ka mag-isa. So, parang ang sarap sa feeling. Tulad na lang nung nakaraan, sinubukan ko siya sa sarili ko. Me time naman dyan. Diba? Talaga namang sinubukan kong aliwin yung sarili ko. At yun naman, naintindihan naman. Sobrang nakakaaliw nga naman talaga Yes. na at least 2 hours. Bigyan mo naman yung sarili mo. Sarili mo. Mag-pamper, di ba? Pamper Diba? day.
Tapos alam mo partner, 'di ba? Ang mga ano kasi, mga nanay na ngayon, 'di ba? Oo. Nawawalan na ng pag-aalaga sa sarili. Yes. Sabi nila, porket daw may anak na gano'n, pinapabayaan na yung sarili. Eh dahil daw sa kesyo ganyan yung daw Yes. stress sa mga anak kaya Ang gano'n, dami, 'di ba? ang dami sa mga magjojowa, lalo na sa magpapamilya, ang nasisira na yan ang dahilan ng mga lalaki. Lalaki. Yes. Diba? Yan. So, sorry sa mga lalaki Lalaki. dyan. Yes. Oo. Ayan, sorry sa mga lalaki. Pero, napapansin ko, tulad sa mga kaibigan ko, yun ang nagiging dahilan kung bakit may nangyayaring hiwalayan, break up, pinabayaan mo na yung sarili mo, ganyan, Oo, ganyan, no? ganyan. Karamihan sa ganyan na iniiwalayan ng lalaki dahil nga Yes. wala nang pagmamahal sa sarili. Parang hindi na nakita niya yung Halaga mo sa sarili. halaga mo sa sarili mo, di ba? So, yun yung natutunan ko about sa self-love. Self-love. Talaga naman. About naman sa romantic love. Grabe. Marami rin ibig sabihin nito. So, tulad ng pag-commit, passion, di ba? Yun yun. Yes. Yun, iba't ibang klase siya ng pagro-romantic love. So, kung lahat yon is may bibigay mo sa iyong partner, sigurado naman magtatagal at magtatagal kayo. Pero, nasa sayo pa rin naman yan kung paano mo i-handle ang mga pagsubok nyo sa bawat isa. Bawat isa. Yes. Siyempre, dapat bawal mawala dyan yung communication nyo. Yan, pinaka-importante yan, Yes, communication. diba? Yung trust sa isa't isa. Kahit magkalayo kayo, di ba? May tiwala kayo sa isa't isa. Kasi alam mo ba, partner, yung parang yung trust, grabe yung halaga talaga nito, di ba? So, kung lahat yon is talaga namang mai-a-adapt mo, talaga namang kung magkakaintindihan kayong dalawa, di ba? Yung laging bababaan mo yung pride mo, Oo. yung magsusorry ka, kasi di ba, sinasabi nila sa ating mga babae, kunyari for example, sorry daw ng mga lalaki, sorry. Sorry. Isang straight lang. Mm-mm. Tayo naman, sorry Ang lang, dami. girl. Ang daming pinagay. Ang dami. Ganun. Ayan, Agree ka dyan, diba? partner? Yes. Yes, agree, agree din ako Oo. dyan. Partner, para sa'yo, tulad nga na topic na natin yan. Yes. Sa'yo, ano ba yung, nababawasan ba yung pagkababae mo doon? Kapag nag-direct ka ng sorry. Oo. Kasi, Babae tayo. yes. Tayo is mga pabebe. Yes. Diba? Tsaka partner, naiinis kasi ako kasi, kunwari, ang dami kong sinabi, siya okay lang. Siyempre, sino ba naman di maiinis doon? yes. Parang gusto din natin ng explanation. Sila ayaw nila explanation. Gusto Yes, nila kasi na agad. magkaiba Direct to the point. Oo, na. magkaiba kasi ang girls and boys. Sorry Yes. sa mga boys, di ba? Yes. Magkaiba kasi yung paano natin. Pakiramdam. Yes. Yung nararamdaman. Yes, di ba? Magkaiba. Tayo kasi mga babae, sobrang lambot natin. Konting problema lang, iyak Iiyak. sila. Ang OA mo, tumayo ka dyan. Oo nga. Bakit kaya ganun sila? Hindi Ganun, nila talaga aminin naiintindihan natin, yung mga talaga. nararamdaman. Tayo naman, pag nagsimula na yung pag nagsimula na yung pagtatalo, yan yung sorry. Tsaka karamihan, pansin mo partner, karamihan sa lalaki is ma-pride. Sila yung ma-pride, di ba? Talaga. Ma-pride, karamihan sa mga lalaki talaga ma-pride. Tapos wala silang emotional intelligence. Wow! Ay, ayoko na. Ito na. Sumasama ng aking Ayun na, unti-unti na po siya nalalabas niya na po yung sa loobin niya. Ay, ayoko i-reveal. Nararamdaman Ay. niya. Okay. Yes, wala Talaga, talagang partner, emotional di ba? So, sa romantic love, yun yung naintindihan. About sa susunod nga, naman yung parental. Di ba? Yes, Parental love. Yun, doon ko natutunan na, okay, kaya pala ganito kahigpit si mama. Mm-mm. Sobrang mahal niya Mahal lang niya. pala. Diba? Okay, kaya pala hindi ako kaya pala pinagbabawalan ako ni mama lumabas. Love niya pala. Yes. At nandun yung pag-protection ng mga magulang natin sa atin. Diba? Talagang maiintindihan mo yung tipong kahit ano mo na, oy, bawal ka lumabas, nagkakawalaan. Kahit napakalaki mo na. Diba? Diba? Oo. Diba? Grabe yung paghigpit nila, grabe yung pag-ano nila. Pero partner, alam mo, may advantage naman. Kasi parang ngayon is naaano ko yun sa sarili ko. Ano ba yung tawag doon? Na-adapt ko, yes. Na-adapt ko siya para sa sarili ko yung pagiging mahigpit. Ano nga yung pang-apat na pinag-usapan natin? Okay, friendship of love. Friendship of love. Yes. Yes. Dito ko natutunan yung iba't ibang klase ng friendship. So,
dito ko natutunan kung paano kita ilalagay sa ganito. Yung para bang ano lang siya, storage. Storage, Di ba? yes. Parang may tatlo akong storage dito about friendship. So, like you, friendship utility. Utility. So, yung friendship utility na yun, pwede tayong dumako sa mas malalim hanggang mapunta tayo sa friendship of the good. Diba? So, ganun siya. Tapos yung friend naman isa is, friendship of pleasure. Diba? So, doon, yun yung parang yung mga vibes, yung mga ano. So, natuto na ako kung saan kita dapat ilagay, saan kita ipasok. Diba? Hanggat marating natin sa tagal ng pagsasama natin, hanggat makarating tayo sa friendship of the good. So, bakit kaya ganun partner, no? So, kunwari hindi tayo magkaibigan, no? Pag matagal na tayong magkasama sa isang trabaho, nagiging magkaibigan, nabubuo, di ba? Oo, talagang nabubuo. Yung tipo na dati nahihiya pa akong umiyak, pero ngayon kapag hindi pa ako nagsasalita, talagang naiiyak na. Oo, di ba? So, doon natin masasabi na kampante na tayo sa Sa isa't isa. Di ba? Doon natin masasabi na kampante na talaga tayo sa isa't isa. At saka, partner, dito rin yung naiintindihan ko na rin sa akin na kapag halimbawa magkakilala tayo, kunyari may pinagdadaanan akong problema, nahihiya akong i-open sa'yo. Diba? Nahihiya akong i-open sa'yo kasi diyan papasok yung judgmental. Judgmental. Siyempre, hindi yun maiwasan. Oo, diyan papasok yun. At syempre, yung tulad ng sinabi mo na betrayal friends, diba? Na pwedeng kumalat. Kumalat, oo. Diba? Hanggang kumalat, hanggang maging chismis siya, madagdagan, mabawasan. Ganun partner. Yes. Ang ending, So, sirang-sira ka na, diba? Yes. Kaya isa rin yan sa mga dapat na pag-ingatan natin. Diba? Kung nasa sayo, mapapakaramdaman mo naman yun kung talaga naman willing ka nang ibigay yun. Yung trust na yun sa friendship. So, yun, may tatlong storage ako. Natuto na ako na kung saan kita ilalagay. Diba? Kasi nga, kaya storage kasi kinikip kita as a friend ko. Yes. At saka ano nga yung pang-apat natin? Okay. Playful? Yes, playful love. Yes. Diba? Yan yung playful naman na talaga naman kikiligin ka talaga. Yes. Yung tipo, hindi pa tayo sa seryoso doon sa playful. Hindi pa nang sa seryosong stage. Yung, diba? yung tipong banata ng pick-up line, di ba? Mga Yung- flirting pa. Yung mga stage na pa yan ng hello, kumain ka na ba? Yes. Diba? Ngayon, parang hindi na yan uso, no? Uso naman pa ay sa mga sa mga sweet na Yes, di ba? Diyan papasok yung yung siguradong excited ka pang makita, makausap siya. Yes. Di ba? Yung tipong mahawakan yung kamay niya. Yung mga ganun. Sana all. Di ba? Ayan, siguro partner, babalik ako sa ganyan. Oo. Ano ba Sa yung playful pang-apat natin na, so yun yung sinasawag natin na playful, Playful love, yes. Sa'yo, partner, ano yung natutunan mo dito sa playful love natin? Diba? Ang playful love kasi partner is, wala pa nga siya sa seryosong stage, di ba? Kumbaga nasa flirting Yes. stage pa. Parang nandun ka pa sa yugto na, Yes, yung hindi pa siya totally papasok sa Oo. isang relasyon na sobrang seryoso, no? Yung parang hindi mo pa kayang ibigay sa kanya yung lahat kasi nga, yan yung playful love. Yes. Diyan papasok yung sobrang excited ka pang makausap siya. Yes. Yung excited ka pang maka-video call siya. Excited ka pang maka-call siya. Yung tipong ganado kang pumasok sa trabaho mo. Yung ganado kang pumasok sa school kasi nga nandyan yung love ng playful. Diba? Yung sobrang excited ka. Yung tipong pag nakita mo siya, ang ganda niya. Ang pogi niya. Yung tipong kinikilig ka pa talaga. Yes. So, So, yun mga yung puppy love talaga Yes. yun, ang puppy love. So, yun yung stage ng playful love. Yes. Doon ko natutunan na talagang, okay, andito pa pala tayo sa stage ng playful love. Yung tipong nagbabanatan kayo, nagpopunchingan kayo na nagpopunchingan. Doon papasok si Goyo. Si Goyo! Si Goyo. Gregorio del Pilar. Kilala mo ba si Goyo? Yes, si Gregorio del Pilar. Ang pinakabatang naging general. So, kaya siya tinawag na Goyo. Dahil nga marami siyang chicks. Yes. Kaya siya, tinawag siyang Goyo. Diba? So, ayan, dyan papasok yung mga tipo ng Goyo. Goyo. Yes, diba? Yung tipong
ponchingan ng ponchingan, banatan ng banatan, kape ka ba? Gusto na kasi kita makapiling eh. Yung mga ganang stage. Yes, so yun ang ibig sabihin para sa akin ng playful love. Ano nga yung sumunod na pinag-usapan Yes, natin? ang last doon is unconditional love. Yes, unconditional love. So, para sa akin yung unconditional love, hindi mo siya masasabi na unconditional love eh. Kasi nga, alam naman natin. Oh, so hindi ka naman nilalahat kasi nga merong forever. Naniniwala ka ba sa forever? So kasi dito pumapasok yung partner eh, di ba? Totoo ba ang forever? Ayan. Marami totoo kasi nga ba? nagsasabi na totoo ang forever, di ba? Syempre, nakadepende yan sa dalawang tao kung itutuloy ba nila yung kanilang pagmamahal. Like fairy tales, di ba? Yes. Na walang end. Di ba? Puro saya lang. Tulad ni Peter and ni Wendy. Peter and Wendy, di ba? Talagang hindi sila tumatanda. Talaga yung pagmamahalan nila is talagang tuloy-tuloy, di ba? Yun nga Grabe. sinasabing till that do us part. Yes, Ay, grabe, nakakakilig. di ba? Hanggang sa pagtanda yung love nandyan pa rin, hindi nawawala. Pero ikaw, naniniwala ka ba sa forever? Para sa akin, ay bitter ako. Para sa akin, naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala sa forever. Bitter ako, Char. Okay. Pero naniniwala ka sa true love. True love, yes. Yes. Pero sa forever yun. Paano mo naman nasabi yung true love? Paano mo na naniniwala ka sa true love? Pag partner, yung mga nararamdaman ko sa kanya, yung mga pinapakita niya sa akin is parang totoo. Yes. Dati. Dati, kasi ngayon pala hindi na. Ay, bakit anong nangyari? Ayoko na yung pag-usapan. Okay. Ayoko na pag-usapan yung true So, love. yan, para sa akin namang partner, yung true love. So, kahit maghiwalay na kayo ng napakahabang panahon, yung parang yung tipong nag-break na kayo, wala na kayong communication sa isa't isa, matatawag mo pa rin siyang true love. love. Yes. Kasi, nagmahal ka ng totoo. Diba? Minahal mo siya ng totoo. Tulad na lang ng mga ex mo, matatawag mo yung true love. Kasi, nagbubul ka sa kanya ng panahon, oras, diba? Lahat ginugol mo. So, para sa akin, yun. Doon ko True love na masasabi yun. yung true love. Doon papasok yung true love. Kasi nga, kahit na naghiwalay na kayo, nag-break na kayo, para sa akin, matatawag ko yung true love. True Kasi love. minahal kita ng totoo. Sana all Yes. kuya. Sana all. Sana minahal ng totoo. Ayan, no more sana all. Kasi nga, dahil sa dami na napag-usapan nating pagmamahal, self-love, romantic love, parent love, playful love, unconditional love. Yes, pinaka-last na Diba? condition. So, 8 yun eh. Yung mga pinag-usapan natin, 8 yun. Yun is, ayon yun sa Greek mythology. Ay, tama ba? Sorry kung hindi ako nagkakamali. English yun. Pero kung hindi ako nagkakamali. Pero madako na tayo sa, meron tayong tinatawag na obsession. Obsession. Yes, obsession or mania. Mania. Obsession, love, or mania. Ito yung isang uri ng pagmamahal na puno ng pagkapit, matinding attachment sa isa't isa. Diba? Yung tipong takot kang mawala. Yung tipong takot kang mawala. Yun lang yung sinabi ko kanina, di ba? Pumasok na siya doon. Yes. Yung Yan, so tipong obsessive pala siya. yung tipong sobrang paghihinala mo, sobra yung pagkokontrol mo sa isang tao. Oo. So, doon pumapasok yung Obsessive. pagka-obsess mo sa isang Yes, sa isang tao. Yung tipong takot kang mawala. So, ang gagawin mo, ayan, sino kasama mo? Sinong ano mo? Palagi diba? mo siyang tinatawa, Yeah, tinatawagan, yung lagi mo siyang chinachat tinatawagan mo. kung nandyan siya, Oo. kamusta siya, di ba? O, sino yung katabi mo? Di ba yung tipong, hello, ayan, sino yung katabi mo? Tapos sasabihin mo, Diba? hindi ako kakain hanggat hindi ka uuwi. Yes, Diba? May mga doon ganon. pumapasok. Tapos, doon ko naman ma-explain din yung control. So, yung tipong kinokontrol mo na siya, for example na lang sa friends. So, bago naging kayo, merong friends, di ba? Ang mangyayari, magpapaalam sa yung partner, pupunta lang ako kay ganto. Pupunta lang ako kay ganto kasi birthday niya, magkakaroon kami ng konting kainan, inuman. So, doon papasok yung obsessed love or mania. Kasi hindi, pipigilan mo siya. Kinokontrol mo. Yes, Kung ano yung kokontrolin mga mo gusto siya. niya, kinokontrol mo. Oo, yung tipong kokontrolin mo siya sa gusto niya na
magpapaalam ako, pupunta ako dito sa kaibigan ko, ganun, di ba? Yun yung isang example ng pag-control, di ba? Yung bago kayo nagkakilala, friends niya na yun. Pero nagpapaalam siya sa'yo para puntahan niyo. Hindi mo siya pinayagan. Isa na yun sa pag-control. Diba? For example na lang din na, eto, hobby ko to. Hilig ko to. Naging kayo. Obsessed ka sa kanya na, baka makakilala to dito. Oo, Diba? yun. Oo. Doon, Palaging, yung inisip mo palaging negative, di ba? Diba? Doon na, pag pinayagan ko to na pumunta to sa friends niya, baka makakita to ng mga, yung friends niya, may friends sa friends, di ba? Ganon, yung common friends ba? Mutual friends. Na parang ganun yung mangyayari na, baka makakilala to, hiwalay niya na ako. Yes. Makakita na siya ng mas better. Partner, alam mo, Yun. napapansin ko, karamihan na kasi yan sa ngayon. Sa panahon ngayon, karamihan ng ganyan, no? Diba? Ang hirap na talagang magtiwala. Yes. Tapos, diba? alam mo, dyan yung papasok yung instinct ng babae. Yes. Sabi nga nila, Yun girl's yung, instinct is always yes. right. Doon yung tipong sobrang selosa, di ba? Yung takot ka na baka may kasama to, baka lokohin Baka naman lokohin, ito. oo. Di ba? Doon yun pumapasok yung pag-obsess mo, di ba? Tapos din yung pagkocontrol mo sa mga ginagawa niya, sa mga tipong nakakasama niya, circle of friends na dapat niya lang samahan. So, isa yun sa pagkocontrol. Diba? Like na lang sa gusto mo about money. Kadalasan naman financial. Financial. Diba? Financial yung kadalasan nangyayari. Ako na maghahawak na ito. Isa na rin yun sa Control. matatawag natin pagkocontrol. Yes, kunwari pupunta sa mga friends, di ba? Yes. Kukontrolin mo siya. Mm-mm. Dahil nandyan palagi sa'yo ang pagdududa, hindi nawawala yung Oo, pagdududa. diba? Kaya nga, sinasabi nila na kapag pumasok ka sa loob ng isang relasyon, dapat huwag mong sirain ang tiwala. Tiwala. Diba? Yung trust. Yung trust na binigay niya sa'yo. Yes. Huwag mong sisirain kasi nga, kapag nangyari yan dyan, napapasok yung duda. Oo, lahat na. Pagkocontrol. Yes, pagkukontrol, Diba? papasok na dyan. Kaya hindi na yan mawawala din sa isang babae. No? Yes, hindi talaga siya Hindi yan nawawala. Pag niloko mo na ang babae ng isang beses, talagang yung tiwala niya sa'yo, wala na. Oo. Sinira mo na kaya wala na yung tiwala Tapos niya parang sa'yo. partner, yung isa ko pang masasabi na obsessed, yan yung tipo na parang gusto ko lagi tayo magkadikit, yung gusto ko lagi ako nakaano sa'yo, gusto ko naka-holding hands tayong dalawa, gusto ko yung lagi ka sa akin nakaakbay. Grabe. So matatawag mo rin siyang obsessed. Obsessed. Oo. Diba? Matatawag mo rin siyang obsessed. Kasi nga gusto mo lagi kayong magkasama. Yung hindi ko kayang mabuhay nang wala. Wala. ka. Magpapakamatay ako kapag wala ka. Ay, nandiyan pala yan, no? Sa obsessed. Diba? Yes, papasok din siya rito, Oo, partner. sa obsessed. Tapos, diba? yung tipong sinabi niya nga sa'yo, tulad na lang ng in-example mo na, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Wala ka. Mamamatay ako pag wala ka. And the end, oy, Buhay ka. hi ex! Diba? Hi ex! Ikaw yung nagsabi na mamamatay ka pag wala ka. Bakit buhay ka pa? Buhay ka pa. Diba? Ganun yung mga yung mga tipo ng obsess. Talagang marami, malalim. Diba? Sobrang lalim ng love. Pero sa sobrang pagka-obsess mo sa, kunwari sa partner mo, no? Diyan din yung nagkakaroon ng hiwalayan. Yes. Kasi parang naano na siya, nasakal na siya sa'yo. Diba? Nasakal Sa na sobrang siya sa'yo. pagka-obsess mo sa kanya, Diba? nasakal na siya. Yes. Kaya nga doon ngayon tulad nung sinasabi ko kanina dyan na me time naman dyan. Diba? Me time naman dyan. Yes. Kahit busy tayo sa trabaho, dapat Yes. nagkakaroon din tayo ng oras sa sarili. Kaya nga partner, iba-iba lang siya ng tinatawag. Pero kung iisipin at iisipin mo, may mga, dun sa lahat na napag-usapan natin, may pumapasok at may pumapasok na meaning doon. Diba? Tulad nung kanina sinabi mo, dito pala siya, dito pala siya. Oo nga, no? So, kasi nga, magkaka-connect Magkaka-connect. naman sila talaga. Yung mga connection. Mm-mm. No, grabe yung obsessive love. Yes, no? or yung tinatawag natin na mania. Mania. Kumbaga sa ML, diba? Diba? Ay, ML ba yun? Mania! Diba? Ito yung pala ang ibig sabihin. Ikaw, partner, tatanungin kita, naging ganyan ka na din. Obsessed? Yes. Yes. Hindi may wala sa isang babae, no? Oo. Naging ganyan na din ako. Lalo na, hindi naman ito mawawala, lalo na Mm-mm. kapag sobrang love mo Love yung mo. guy. Diba? Hindi siya mawawala. Yung tipong sasabihin mo, ang ganda mo, ang pogi mo, ang hot mo. Diba? Oh, nangyari Yung na din tipo, yun sa akin. Baby, dito ka, hawak kamay lang tayo. Diba? Tsaka dyan Tapos yung lumalabas. tipong, yung partner mo,
teka lang, may gagawin. Hindi mo na ako love. Di ba? Hindi mo na ako Diyan na love. partner lumalabas yung insecurity din natin. Yes, Di isa ba? rin yan. Kasi may nangyayaring comparison. Yes. Di ba? Kunwari, nasa ano siya, di ba? Pinayagan natin sila mag sa mga friends. Mm-mm. Tapos may nakita tayo, ay may maganda siyang kasama. Doon na ipapasok Oo, yung insecurity tsaka Bababa comparison. yung bababa yung level mo. Tulad ko, sobrang aaminin ko talaga na sobrang insecurity ako sa kulay ko. Bakit? Yes. Kasi parang pag nakakita ko ng, oh, ang ganda niya. Ang puti niya. Lahat naman tayo, meron Diba? tayong Kasi, nga, lahat insecurity. naman tayo, bawat isa sa atin. Kasi naman, parang wala namang perfect. Wala Depende namang na lang kung marami kang pera para magparitoke ka. perfect. Doon mo masasabing perfect ka. Pero Diba? yung insecurity kasi natin, iba-iba. Yes. Diba? Meron yung sa sarili, Oo. meron naman yung sa, yun nga, pagdating sa mga partner-partner. Oo. Ayun naman, yung about naman sa insecurity, parang feeling ko, doon din pumapasok yung self-love. Self-love, yes. Dapat mo munang mahalin yung sarili Sarili mo. mo. Dapat mong tanggapin yung sarili mo. Diba? Dapat mong tanggapin kung sino ka. Sino ka? Yes. Doon Diba? din pala sa self-love. Bakit kaya ganun? Napakadaling magsabi, pero ang hirap. Ang hirap, yes. Ang hirap i-adapt Ang sa sarili. hirap. Tama ka dyan, partner. Ang hirap, pero itong mga na pag-usapan natin, talaga namang dito ko nararamdaman yung meaning ng love. It's a magic word. Diba? Magic word, Magic word. Talaga naman, galit, puot, saya, lahat nandito. Yung tipong iiyak ka, yung tipong kikiligin ka. Kikiligin Yung ka. tipong masaya ka, grabe talaga itong love na to. Halo-halo na pala, no? Dito. Partner, yun nga, total naman na pag-usapan na rin naman natin yung lahat ng love. Gusto ko rin naman i-tackle o pag-usapan natin yung paano or ano nga ba yung mga healthy relationship. Diba? Paano mo mapapanatili ang isang relasyon? Yes, ayan. Siyempre, dyan papasok ang communication. Yes, ayan ang pinaka-importante sa lahat. Komunikasyon, diba? Communication, Ang lalim yes. komunikasyon. Kasi kung wala yung communication, no, hindi talaga magiging healthy ang relationship nyo. Kasi isa pinaka-main yan sa isang relasyon, ang Yes, communication. di ba? Parang yan yung parang communication na pag may problema ka, i-share mo. I-share, Hindi mo yes. dapat i-keep. Yes. I-share mo. So, ikaw, as a partner, as a good partner, iintindihin mo siya, then i-explain mo sa kanya, di ba? Kailangan niya maunawaan to. Papakinggan niya yung Diba? side mo. kung ano yung Kahit anong mali ng partner mo, di ba? Pakikinggan mo. Then, pagkatapos niya ilabas lahat ng rant niya, mapawork man yan, family. Friends, di ba? Kahit sa mag-partner, di ba? So, dapat pinag-uusapan nyo. Hindi pwedeng itago lang. So, as a good partner nga, like what I said, na dapat mo siyang intindihin, unawain, at syempre, doon papasok yung parang dapat bigyan mo ng magandang sagot o reaksyon. Yes. Di ba? Huwag kayong magiging OA sa reaction niya na, ano ba naman kasi yan? Yung ganon, di ba? Ayan ba naman yan? Ang OA mo, hindi dapat ganon. Kasi parang pag ganon is, binavalid mo. Ini-valid mo yung nararamdaman Yung nararamdaman ng isang tao. Oo. Yes. So, dapat kahit mapamali man siya, tama siya, nandiyan ka para makinig sa kanya. Kung mali man yun, dapat mo siya payuhan. Kung ano ba talaga yung tama. Di ba? Maging open lang. Kasi kung hindi kayo open sa mga nararamdaman nyo, di ba? Kunwari, may problema ka ngayon nga sinabi ng Oo. partner mo. Maging open lang kasi yun ang pinaka-importante din sa isang relationship, no? Oo. Or sa Talagang pamilya din, maganda. or sa anak, kailangan is, meron kayo, ayan, sasabihin mo, yes, Communication, communication, sasabihin mo yung mga problema. Tsaka hindi naman to, hindi lang naman to umiikot sa partner. Yes. Yes. Pwede rin dito pumasok yung about family, friends, di ba? Doon kung halimbawa tulad nga ng sinabi ko na friendship love, nandyan yung kaibigan mo para makinig sa. So ito yon, di ba? Yung Tatanggapin mo yung mga kahinaan niya, di ba? Kung ano man yung mga problema niya, Oo. tatanggapin mo kung yung kung tatanggapin ano mo siya pagkatao ng niya. no judgmental talaga. Di ba? Yes, sa At communication. syempre, natapos na tayo sa communication. Ito yung pangalawa na tinatawag natin na mutual respect. Mutual respect. Ano nga ba ibig sabihin ng mutual respect? Syempre, ito yung paggalang at pagpapahalaga ng dalawang tao sa isa't isa. So, yun, yung kahit anumang mangyari, di ba, kailangan yung inyong pananaw is
parehas, yung mga Parehas. opinion nyo. Diba? Parang nire-respeto mo yung opinion niya. Nire-respeto mo yung ano niya. Yung iba kasi sinasabi, tulad na lang nung kaninang obsession love, na sinasabi, nasasakal ako rito, ganyan-ganyan, di ba? Hindi yung masasakal kung meron kang respeto. Yes. Kung meron kang ka respeto sa kanya. partner mo, di ba? Kung may respeto ka na, for example, sinabi niya na, huwag kang lumabas. Kung ibibigay mo yung mutual respect, talaga namang yung relasyon nyo is goods talaga. So, yun yung mutual respect na kaya mong ibigay sa partner mo. Ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit nagiging healthy ang relationship. So, dapat lagi kang nakikinig sa kanya. Bibigyan mo rin siya ng respeto para masaya, mas malusog yung inyong relasyon. Yes. Diba? So, kung for example, dito rin papasok yung religion. Di ba marami tayong religion dito? Iba-iba. Meron nga di ba? Sa sobrang pagmamahal nila sa isang tao, sa sobrang pagmamahal nila sa isang tao, di ba? Talagang yung tipong handa ko mag-change ng religion para sa'yo. Yes. Grabe na. Karamihan talaga niyang partner kasi 'di ba, kung love mo talaga yung isang tao, talagang mag-aano ka sa kadalasan ng nag-a-adjust is lalaki. 'Di ba? Yes, oo. Lalaki nag-a-adjust. talaga nag-a-adjust dito sa na to. Pero dito sa mutual respect na, hindi lang isa, dalawa dapat kayo. Yes. Kung ako, paano yun? Kung ako lang yung may respeto, ikaw wala kang respeto, wala. So walang Hindi rin mangyayari. maganda. Hindi rin talagang gaganda, hindi rin talaga healthy ang inyong relationship. Yes, ayan. Mutual respect. So, Ano nga ba yung susunod dun, partner, sa Yes. mutual respect? Siyempre, papasok din dyan, partner, yung commitment and effort. Yes, Diba? grabe. Commitment and And effort. Para sa'yo, ano ba ang commitment? Yes, ang commitment, ito ay nangangahulugan ng dedikasyon at pagiging tapat sa isang tao. Di ba? Oo. At syempre, layunin. Ito din ang paglalaan ng panahon sa sarili at para mapanatili ang connection kahit may hamon o pagsubok sa buhay. Grabe, Sa no? commitment. Yung commitment na yan, grabe ang lalim at saka yan ang kailangan sa isang relasyon. Relasyon. Yes. Yung effort din na tinatawag natin na hindi porket na parang magjowa kayo, matagal na kayo, wala ka ng effort na ibibigay sa kanya. Diba? So, ito yung parang kailangan active ka sa lahat. Tulad na lang ngayon, Valentine's na darating. So, dapat may effort ka pa rin na gagawin. Bigyan mo kahit simpleng flower, kahit Yes. tigda 10 pesos lang yan. Lalo na tayong mga babae, sobrang ma-appreciate Yes, tayo sa lahat ma-appreciate. ng bagay. Kahit, Diba? kahit nga lang, piso lang na Yung di ba? Yung chocolate. flat tops lang. Ayan, Yes, grabe. sobrang Appreciated na natin. nakaka-appreciate na yun, di ba? Yan na yan, parang yung effort dapat consistent mo pa rin siya ginagawa. Hindi lang tuwing ngayon, araw ng mga puso, hindi lang. Yes. Di ba? Dapat Kaya nga araw-araw mo meron tayong ipapakita. tinatawag na mansari. Yes. Yes. Monthsary and anniversary. Yes, di ba? Hindi, kaya nga tayong binigyan ng mansari. Pero hindi naman ibig sabihin nito pag dumarating yung mga mansari na talagang paglalaanan mo or paggagastusan mo. Tulad nga nung sinabi ko na simpleng flower, kahit tigta 10 pesos pa yan, Yeah. sobrang na-appreciate natin. Ganon Appreciated tayo na. ka-appreciate mga babae, diba? So, yun, isa rin yun sa mga pinakamahalaga na hindi dapat mawala sa isang relasyon. Yes. Paggawa ng maliliit din na bagay na nagpapakita ng pagmamalasakit. So, effort na Yes, din diba? yun, Effort. diba? Yes, yun, alam mo ba, partner, kadalasan sa ating mga babae, parang yung tipong pag wala yung mga partner natin sa bahay, kaya natin buhatin ang isang galon. Yes. Kunwari lang tayo. Oo. Pabebe lang tayo pag Oo, nandyan. di ba, pabebe. Pero pag nandyan siya, pwede ba pakibuhat kasi yung bigat? Ay, Yung tipo ng kahit nasa sasakyan ka, na gusto mo pagbubuksan ka. Yung tipong papasok kayo sa fast food, gusto mo pagbubuksan pagbubuksan ka pa. Yes. Grabe talaga naman, parang dito pumapasok na yung mga pagkapabebe na mga babae. Yeah. Tama ka dyan, partner. Ano naman yung susunod doon para naman masabi natin, or isa pa na, Yes. isa pang healthy relationship. Ayan. So, dito pumapasok yung trust and honesty. Yes.
Diba? Alam mo, bibihira na lang. Hindi ko naman siya nilalahat. Pero, meron good and bad talaga naman na meron naman talagang good and bad, di ba? Bihira ka na lang makakuha ng honesto. Yes. Tama ka dyan. Honesto! Lalo sa panahon ngayon, bihira na lang may honesto. Pero hindi ko naman nilalahat. Siguro, kaya hindi ko masabi na bibihira na lang ang lahat ng honesto. Siguro sa mga pinagdaanan kong relationship, merong mga nangyayari na dishonesty. Diba? Pero sinasabi nga nila, merong good and bad honesty. Yes. Naniniwala ka ba doon? Oh, yes, partner. Pero, Kasi tulad na lang ng good and bad. So, kaya hindi ko na sinabi sa'yo to. Kasi ayokong pagmulan ng away natin. Diba? Yun. kaya kinikip mo na lang sa sarili mo. Yes, Kasi, diba? yun din yung magiging rason ng away. Yes, diba? Kung yun lang naman din yung magiging rason para mag-away tayo, tingin ko dapat ko i-keep na lang. Yes. Pero hindi naman mawawala doon yung pagmamahal ko pa rin Pagmamahal. sa'yo. Yes. So, ito yung trust na sinasabi natin, partner. Dalawang word to na sobrang halaga at talaga nagpapatibay sa isang relasyon. Yung trust, di ba? Yan yung parang kahit napakarami yung pinagdaanan or kahit saan ka magpunta man, sa kaibigan mo man, ikaw pero kung nandun yung trust, di ba? Kung nandun yung trust, kung buo mong ibibigay yung tiwala, talaga naman meron kang makakaramdam ka talaga ng peace of mind. Yes, tama ka dyan. Diba? Papasok dyan din yung peace of mind natin. Peace of mind. Grabe. Kung buo ang tiwala mo sa isang partner mo. Diba? Hindi lang naman sa partner. Relationship, friendship, yes. diba? Family. Family. Yes. Kasi kung sa pamilya naman, kung ihahalin tulad natin tong tiwala, hindi naman lahat is sa'yo. Meron tayong ibang tulad ng pinsan. Pinsan. Yes. Di ba may pinsan tayo? So, hindi siya ganun kalalim ng kapatid na handang isikreto lahat-lahat sa'yo. Pero hindi ko naman sinasabi lahat. Yes. Meron din partner, di ba, yung sa sarili natin, tiwala natin sa sarili. Di ba? Ikaw ang may tiwala ka sa sarili mo. Siyempre naman, lalo't natutunan ko na ang self-love. Wow, di ba? Kaya thank you, friend, kasi natutunan ko ang self-love. Self-love. Kung paano ko mahalin ang sarili ko or kung paano ko paaalagaan ang sarili ko. Na dapat hindi mawala ang isang pakpak ko. Kasi nga, pag nabali ang isang pakpak ko, kung hinayaan ko mabali ang isang pakpak ko, siguradong mahihirapan na ako makaahon. Di ba? Kung patuloy lang akong dadapa at dadapa, di ba? Kung madadapa ako, hindi ko kayang itayo yung sarili ko, walang mangyayari sa akin. Yes, tama ka dyan, partner. Diba? Ano yun, partner is tiwala at honesty. Yes. Diba? At syempre, partner, parang dito na natin ipapasok yung yes, yung conflict resolution. conflict resolution. Partner, ngayon ko lang siya narinig, partner, Mukhang, alam mo yung niya, parang napakalalim niya agad. Diba? Yes, Ano ba ibig napakalalim. sabihin nito, So, ito partner? malalaman natin kung ano ba talaga ang conflict resolution. Mhm. Ito yung proseso ng pag-aayos at ang paglutas ng hindi pagkakaunawaan o hidwaan sa isang relasyon or sa family, di ba? Para mapayapa at produktibo. Yan Yes. pala yung conflict resolution. Siyempre naman sa relasyon, hindi naman tulad ng sinabi ko na hindi lang puro saya. Yes. So, meron din kayong pagdadaanan ng mga Mga pagsubok. Pagsubok. Diba? So, feeling ko, dahil sa nabanggit mo, unti-unti ko na nalaman kung ano ang ibig sabihin ng conflict relationship. Diba? So, yun nga na hindi lang laging masaya ang relasyon. So, dapat nandito yung pagtatalo nyo, pag-aano nyo. So, dapat nandun yung pag-iintindi mo pa rin. Yes. Nandun pa rin talaga yung malaking pag-unawa. Yung tipo, parang dito papasok yung ego and pride mo. So, dapat mo siyang lunukin. Sa ating mga babae kasi, sobrang taas ng ego and pride natin about pag sinabing sorry. Ang hirap banggitin ng sorry para sa atin. Tsaka ang hirap i-accept. Yes, Diba? diba? Yung tipo nga yung pinaliwanag ko sa'yo na kapag
boy, sorry, isang straight lang tayo sa bond paper. Ang Talagang dami. buong na bago tayo makadako Yes. sa sorry. Alam mo naman tayo mga babae mabunganga. Kaya gusto din gusto Oo. rin bago Diba? matanggap yung sorry, ang dami muna nating sasabihin. So, dapat parang pag nangyayari tong conflict relationship na to, resolution, so dapat ayusin nyo, pag-usapan nyo maigi. Wag yung yung tipo na kapag long distance relationship kayo, sobrang galit ko sa'yo, ibablock na kita. Yes. Parang ibablock na kita. Ibablock. Ganon. Tapos si Timothy, sina-unblock. Oo, diba? Pero hindi i-stalk kahit naka-block. Ayan, na isang account, syempre, i-stalk mo yan. Oo, yung tipong friend, patingin niya ako sa'yo kung nag-update siya. Kung Yes. single na ba siya sa Facebook Ayan, niya. gawa-gawa. Diba? Ayan, pagkatapos mong i-block. So, dapat para hindi na tayo humantong sa Pero alam mo- pagpa-block sa Facebook. Yes, alam mo, So- partner, kunwari ako, di ba? Oo. Ako hindi ko siya blinak, tapos ako blinak niya. Oo. Tapos pag in-unblock niya ako, alam mo, tuwang-tuwa ako kasi na-feel ko, ay, love niya pa pala ako. May love pa pala Talaga? siyang nararamdaman sa akin kasi in-unblock Sabagay. niya ako. Ibig sabihin, Gusto gusto niya niya pa pa. ng update. Yes, gusto niya pa kung Oo. kung yung mga, ano ba yung nangyayari pa sa buhay ko. Ay. Haba ng hair. Pero friend, meron naman kapag, eto ano lang to, situation lang naman to. Parang kumbaga, bibigyan lang ng isa pang eksena. Kaya ka naman in-unblock In-unblock. para magpaliwanag sa'yo na hindi na kita mahal. Charis! Alright. Hindi naman Na- parang nasaktan kaya ako. ka in-unblock or gusto mo pang makita yung profile ko rito sa social media. Social media na, ayan, masaya ako nang wala ka. Oo. Masaya ako nang binlock mo ko. Yung mga tipong ganon. Ganun tayo mga babae, Oo. post tayo na masaya tayo kahit hindi Oo. naman, para makita lang. Pero deep inside talaga yung kurot, yung Kurot. sakit, yung iyak na every night na talaga naman, iiyak ko na lang tong sakit. Lalo na ako, sobrang maiyakin. Yes, ako din. Diba? Diba? Yes, balat sibuyas ako. Ako hindi, parang balat kahoy dahil sa Charis! Ayan. Siyempre, natapos na tayo sa conflict relationship. Resolution. Ayan. Yes. Conflict resolution. Ano pa yung susunod natin? Doon papasok yung fun and enjoyment. Yes. Diba? Fun and enjoy. Grabe naman. Ito yung talagang bahagi ng buhay mo na talagang magdadala sa iyo ng saya, Saya. 'di ba? Pagpapahinga. Oo, Yes. yung enerhiya na binibigay nito sa iyo, 'di ba? Para kang uminom ng Enerbon, Yes. 'di ba? Nagbibigay ng kulay araw-araw, Yes, di ba? grabe naman. Siyempre masaya tayo, siyempre yung araw natin buo. Kapag Oo. tayo ay masaya, di ba? Katulad na lang yung partner ko, kunwari, sa isang araw hindi tayo naligo. Parang hindi kompleto yung araw natin. Ganun lang din Oo, niya, di ba? Yung mga ganun talaga yung connection nito para sa magkarelasyon or friends, Friends, di ba? family, Yung yes, fun and papasok din. enjoyment, talaga naman sobrang healthy nito sa relasyon, di ba? Yes. Tulad na Nakakabawas lang din sa ng pagtatrabaho stress. natin, di ba? Sobrang nakakatuwa. Ito, nakakatuwa na itong pag-uusap natin kasi enjoy at syempre marami tayong natututunan. Natututunan. Grabe, no? At syempre doon naman yung susunod na isa pang healthy relationship. Ano nga ba yung partner? Yes, so meron tayong tinatawag na challenges and growth. Yan, Na tinatawag natin talaga na challenges, naman, diba? challenges and growth. Ano nga ba naman to, di ba? Ito yung pagsubok sa relasyon, di ba? Yes. Ito yung pagsubok na disagreement or struggle na kinakaharap yung dalawa. Yung mga Yes. challenge, di ba? Mga challenge. Yung tipo na, sa'yo, as nagkaroon ka na rin naman ng partner sa buhay mo, ano yung pinaka-challenge na pinaghirapan nyo at napagdaanan nyo? Yes, yung challenges na napagdaanan namin is yung hindi kami magkakasama. Ang hirap, lalo nung, actually, nung buntis pa lang, buntis pa lang ako, Oo. ayan, syempre, malayo siya sa amin, ni Oo. baby, syempre, buntis pa lang ako, no, hindi pa nagano, syempre, sobrang stress at depressed talaga nun para sa akin kasi wala akong katuwang. Pero nandyan yung family ko, pero syempre, hindi naman sila talaga totally gabay sa Nakaantabay akin, talaga sa'yo. Syempre, Yung kailangan 24 pa rin. hours na talagang nakabantay sa'yo. Kasi nangyayari kasi sa atin is natutulog tayo mag-isa, lalo't na buhay, dalaga, grow na tayo. Yes. Hindi naman nakatabi na nila tayo sa pagtulog. So, meron nangyayari tulad nga ng sinabi ko kanina, yung pag-iyak natin sa gabi. Diba? Yun yung sakit. Yes. Parang
healthy or relationship. Yun yung naging grabe, mga challenge sa challenges. inyo. Pero in the end of the day, talaga naman nagsama-sama pa rin. Yes, diba? nagsama-sama pa rin kami. So, ayan, ano naman yung isa pa sa mga healthy relationship? Yes, so ayan, sa mga challenges and growth, nandyan din yung love as a choice. Ayan, Wow. grabe, di ba? Love as Yes, love as a choice. Love as a choice, yan yung konsepto ng pag-ibig na hindi lang emosyon. Di Or ba? or pakiramdam, di ba? Sadyang, parang nag-decide ka talaga. Yes. Di ba? Yung nag-decision ka talaga. Na manatili na sa pagmamalasakit. Ayan. Yung tipo na love is a choice, parang ikaw yung pinili ko. Yes. Diba? So, paninindigan kita. So, dapat kung nandyan na yung love, pinili mo na siya. So, dapat nandyan na yung mga sinabi natin na effort, diba? Yan yung mga talagang, yung commitment mo, talagang ibibigay. Nandun din partner yung papasok din dyan yung pagpapanatili sa isang pagpili araw-araw. Yun Yan, din. Yung sinabi mo diba? kanina, di ba? Oo. Pipiliin kita araw-araw. Pipiliin kita araw-araw. Yes. Choice mo yun. Ayan, di ba? Love Yun, as a choice. At hindi lang yan partner, yun yung yung pagpili mo, yung pagiging tapat at yung pagiging matatag mo sa kanya. Yes, matatag. Diba? Yung tipong matatag na hindi kita iiwan. Kahit saktan mo ko, kahit nasasaktan na ako sa mga nakikita ko, Yes. hindi kita iiwan. Kahit nasasaktan na ako sa mga naririnig ko. Kahit nasasaktan na ako kapag hindi mo ako tinawagan. Yes. Kahit Sabi- nasasaktan na ako kapag hindi ka sa akin nag-good morning. Diba? Diba? Kaya nga, sinabi nila, diba? Love as a choice. Choice Diba? mo yun, kaya Oo. tanggapin mo Pinili kung ano. kitang mahalin. Yes. Pinili kitang mahalin. So, dapat tanggapin Tanggapin mo mo. na masaktan ka din. Tanggapin mo na masaktan ka. Tanggapin mo Yes. na masaktan ka. Tanggapin mo na masaktan ka. Ganon siya kasakit. Paulit-ulit. Tulad ng pagbanggit ko. So, ganon kasakit siya. Yes, tatanggapin mo talaga yung pagpapatawad at pag-unawa. Diba? Ano pa nga ba yung isa pa? Ano pa nga ba yung isa? Yun yung love and forgiveness. Yan. Yes. Isa yan sa mga nagpapa-stay ng relasyon nyo. Diba? Yes. Yan Para yung- maging malusog at matatag na relasyon din. Diba? Parang dyan yung mabubuo yung yung pagpapatawad. Diba? Pagpapatawad. Halimbawa na lang sa pamilya. For example, sa pamilya, kasi nga nabanggit natin na ang love hindi lang sa romantic love. Romantic love, yes. So, papasok dito yung pamilya. Yung tipo ng pagkukulang, di ba? So, pagpapatawad yun. Yung pagtatalo nyo as magkapatid. Kinuha niya yung laruan ko. Dahil nga, mas panganay ka, magpaparaya ka Yes, at magpapatawad. Yes, paparaya. So, yun, sa relasyon, yun, mabalik tayo sa tanong na relationship, di ba? About sa yung partner. Ano yung mga natatandaan mo na ginawa mong mabigat or mabigat na pagpapatawad sa kanya? Mabigat na magpapatawad sa kanya. Na binigay mo. Kunyari, may nagawa siyang kasalanan sa'yo, mabigat yon. Pero dahil nga sobrang love mo siya, pinabigyan mo, pinatawad mo. Okay, yung nagsinungaling siya sa akin. Okay. Pagsisinungaling. Okay po. So, yun nga rin yung isa sa mga paghalimbawa ng forgiveness. Pero, alam mo ba partner, eto, kapag nabigay mo tong forgiveness na to, or pagpapatawad, napakasarap sa pakiramdam. Yes. Diba? Yung tipo na lang na, for example, na naghiwalay kayo nang walang closure. Yung tipong bigla na lang kayong nawala sa isa't isa, bigla na lang kayong naglaho sa isa't isa, yung tipong naglaho na lang talaga kayo sa isa't isa. Yung tipong magkarelasyon kayo, di ba? Tapos nawalan kayo ng communication. Tapos parang bumalik yung taon, nagkaroon kayo ng communication. So, doon kayo nagkaroon ng pagkakaintindihan na, hindi naman pala siya yung may kasalanan. Hindi rin pala kayo yung may kasalanan. Yun. So, dalawa yun. Doon papasok yung parang hindi lang yun yung may, isa lang yung may kasalanan sa inyo. Diba? So, yun yung pagpapatawad na, okay, akala ko kasi kaya mo ko iniwan, hindi mo na ako mahal. Diba? Yun pala, parang ano lang, nagpamiss lang. Yung pala may magandang May rason din siya kung bakit nawala yung relasyon na yun.
So yon, nung nakapag-usap kami, doon ko nabigay yung pagpapatawad. Pagpapatawad, yes. Ayan. Forgiveness. Kailangan, Yes. pinaka-importante din talaga yung forgiveness. Grabe. Kasi kung walang forgiveness, lalo na sa isang relasyon, walang mangyayari kundi talagang maghihiwalay. Di ba? Dahil wala nga pagkakaunawaan or talagang palagi kayong nag-aaway, di ba? Walang forgiveness na nangyayari. Grabe, ano pa ba yung mga susunod? Ano pa nga ba yung, meron pa ba tayong healthy relationship? Ano pa nga ba yung partner? Ayan. Yun ang nga partner, no? So, dun sa love and forgiveness, papasok din doon sa pamilya. Okay, pagpapatawad or pagkulang ng magulang, then papasok yung forgiveness, di ba? Siyempre, dito sa atin, lalo na sa atin na karamihan, kung bibigyan natin ng ilang percent, napakarami ng broken family. Family, yes. Diba? Napakarami ng broken family talaga. So, yun yung parang, pag malaki ka na, nagkita na kayo, parang ako, hindi ako, galing ako sa pamilya ng broken family. Parang ang nangyari is tumira ako sa ganito, nakaranas din ako ng hirap, nakaano ko, hanggang dumating sa punto na hindi mangyayari sa akin to. Hindi ko mararamdaman tong sakit na to. Hindi ko mararamdaman tong hirap na to kung nandyan sila. Yes. Kung pinilit nilang mabuo, di ba? Oo. Kasi ako talagang galing ako sa sa pamilya na hindi buo. So galing ako sa pamilya na hindi buo. Sa anong nangyayari rin sa akin partner na tumuloy ako rito, tumuloy ako sa ganyan. Yung parang pinilit mong lunukin yung sakit na yun. Na doon mo napagtatanto yung sakit na kung nandito lang kayo, hindi ko sana naramdaman to. Hindi mo na ano ba yun, parang hindi mo yun nararanasan kung nandun diba? sila. Yung tipong makikita mo yung ibang bata na, wow, nag-church sila, kompleto yung family nila. Ba't ako hindi? Masakit yun. So, yun yung mga isa para sa akin na nagbigay ng sakit. Na hanggang sa paglaki ko, unti-unti ko rin naman naunawan at doon pumasok ang forgiveness. Pagpapatawad. Pagpapatawad. Okay, napagtanto ko na may rason pala ang both parents ko kung bakit hindi na sila pwede magsama. May reason pala kung bakit hindi na nila kailangan magsama or hindi na nila kailangan buuin yung pamilya nila. So, doon pumasok yung forgiveness. Alam mo, partner, sobrang sarap kasi unti-unti ko nararamdaman yung love tulad ng forgiveness. Self-love. Kasi di ba partner, nagmamature din yung isip natin. Kaya habang tumatagal is natin, parang na-accept natin sa sarili natin kung bakit ganun yung nangyari, ganyan, di ba? Diba? Doon pala talaga yan papasok. Okay, syempre, napag-usapan na rin naman natin yung about love. Syempre, kung lahab, may saya, may kilig, may enjoyment, may fun. Syempre, dito papasok yung sakit. Yes. Dito yung tipong masasaktan ka. Dito papasok yung sakit na nararamdaman mo. Kung bakit, ano nga ba ang nagiging rason? Kung bakit naghihiwalay ang mga magpa-partner. Diba? Siyempre, yun nga yung communication. Na-explain na natin yung isa yun sa mga dahilan. Sa iyo, partner, ano ang pinakamasakit na pangyayari na hiwalayan nyo ng inyong partner? Walang communication. Nawala ang communication. Yes, Grabe no talaga communication. yung communication, no? So, dapat kahit LDR kayo, kahit magkalayo kayo, kahit magkano kayo, hindi mawawala ang LDR. Yes. Tsaka palagi kasi kami Hindi nag-aaway. mawawala ang communication. diba? Yes. Palagi din kami nag-aaway, unblock, ganun. Block. Unblock. Yun. Ako, partner, parang pinaka-masakit sa akin is yung ginugol mo yung oras, panahon, yung ano, and the end of the day, hindi ka pala sapat para sa kanya. Aray, yun na lang. Diba? Yung parang binuhos ko yung oras ko, binuhos ko yung panahon ko, etong limit na to, inano ko siya, parang binalid ko yun, parang binali ko yun, para lang makasama kita. Then, in the end of the day, wala. Hindi masaya. Wala, hindi pa din yung sapat sa kanya, di ba? Parang napakasakit. kulang pa.
Ano ba? Ano ba? Diba? Ano ba? Yung sinasabi nga nila na pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ginawa ko na lahat. Bakit ganun pinagpalit Diba? pa rin ako? Diba? Yun Grabe, yung mga talaga, yun yung mga hugot-hugot na masasakit. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? Diba? Yun yung mga Grabe, hugot no? natin sa isa't isa. Pero, wala naman talagang perfect na Perfect. relationship Yes. talaga, partner. Lahat talaga is dadaan sa Daraan mga... sa sakit, sakit, saya, saya. diba? Partner, ikaw, bibigyan lang kita ng isang sitwasyon. What if kung nandun ka sa relasyon na yun? What if kung nandun ka sa scenario na yun? Kung halimbawa, hindi ka na, ano yung mas masakit sa iyo? Makipag-break siya o makita mo siyang meron ng iba? Makitang merong iba. Sakit. Sakit nun. Mas okay na mag-break kami, pero wag lang yung makita ko siyang meron siyang iba. Siyempre, ang sakit ng promise. Grabe. Diba? Mas tatanggapin ko pa talaga maghiwalay kami. Pero masakit din yung partner, parang hiwalay na kayo. Tapos makikita mo sa social media, yung status niya, yung someone dating, yung mga ganon, diba? Siguro para sa akin, partner, okay lang kung sa social media ko siya makita. Wag lang in person. Ang sakit. Ang sakit. Talagang durog na Yes. durog ka talaga, no? Ayan, talaga naman, yung durog na durog Kasi ka yung talaga. pag nakita mo sila sa social media na magkasama ka doon, balang araw makaka-move on ka din naman. Pero yung makita mo sila na magkasama, siguro, ewan ko anong gagawin ko, magwawala siguro ako sa harapan nila o talagang magbubulabugin ko diba? sila, diba? Yung sakit kasi, Mag-i-skandalosa ako niyan. yung sakit na kasi yan, emotional, physical, diba? Spiritual mo, diba? Mawawala talaga yan. Talagang titindi yung sakit. Sa emotional na lang para kang mababaliw. Sa kakaisip sa kanya, bakit niya ako iniwan? Diba? Bakit niya ako pinagpalit? Ano ba problema namin? Diba? Yung pagdating naman sa physical, yung tipong hindi mo na maalagaan yung Sarili mo. Yung tipo na lang nakahiga ka na lang, nakatulala ka na lang at nakikinig ng mga sad song. O, tapos puro lungkot yung mga inaano mo, no? Oo, diba? Grabe talaga kapag tumama sa'yo yung Broken. Broken, yung yes. sakit. Talaga. Yung paghihiwalay. Bakit kaya tayo no kapag broken tayo? Instead na ipatugtog natin yung mga masasaya, bakit kaya yung mga malulungkot na kanta? Kasi Lalo natin ini-stress yung sarili Oo. natin at talagang niraramdam yung sakit. Kasi partner, hindi ka pa nakaka-move on. Hindi mo pa Andun talaga pa rin, na-accept. hindi ka pa fully healed. Yun. Yung Yes. tipong nakahiga ka, mas gusto mong umiyak ng umiyak ng umiyak ng umiyak. Pero kapag kasama mo yung mga barkada mo, mawawala. Pag ikaw na lang mag-isa, yung sakit, Yung sakit. nag-iindog. Yes. Tapos, mas lalo mong nararamdaman kapag mag-isa ka. Yes. Compare na kasama mo yung mga friend mo, kahit pa panis nababawasan. Talaga nalilibsa. yung sakit talaga. Yun talaga yun, di ba? Siyempre, yun yung mga stage ng mga sakit kasi nga, hindi natin napanatili yung healthy relationship. Nawala. Nag-end. Di ba? Nag-end na yung relasyon nyo. Pero yung sa pagkatapos ng inyong relasyon, doon naman papasok ang pag-move on. Yes. Diba? Talagang Pag-move laging kaakibat on. yung move on. Partner, ikaw, ano ba yung mga, syempre, dumaan tayo sa sakit, sa ikaw, ano ba yung stage para sa'yo para makamove on? Yun nga, parang in-off ko yung mga contacts sa kanya, yun, ganun. Tapos, nililibang ko yung sarili ko sa trabaho, nililibang ko yung sarili ko sa anak ko. Oo. Yun yung way ko ng pag-move on. Tapos, dinilit ko yung mga pictures namin. Yes. Yun, para, kasi di ba palagi ako nagsa-cellphone. Siyempre, pag nakikita ko yung mga pictures namin, mas lalo akong nasasaktan at nami-miss yung mga moment na magkakasama. Yun yung way ko na pag-move on. At syempre, yun, yung pupunta sa mga lugar na, kunwari, sa mga dagat. Iiwasan, di ba? Yes. Yun nga rin, isa rin yan, partner, na parang kung gusto mo nang makamove on, so unang-una mong gagawin, tanggalin ang communication. Communication, yes. Diba? Kasi kung halimbawang pinipilit mo mag-move on, pero meron kayong communication, Communication. wala.
babalik at babalik yung pagka-in love mo sa kanya kahit grabe ka na nasaktan. Di ba? May mga ganun. Pero kung ikaw gusto mo at awang-awa ka na sa sarili mo, yun yung una mo kailangan na gawin. Yes. Putulin Tanggalin ang inyong lahat. Yes, communication. communication. Di ba? Kung yun ang ikakasaya, yun yung talaga, putulin mo, di ba? Depende na lang kung gusto mo pang makipagbalikan sa kanya. True. Diba? Yes. Tapos kapag tinanggalin mo yung mga contact sa kanya, lahat, nandyan papasok din yung peace of mind. Yes, Diba? diba? Siyempre, stage din para makamove on sa isang tao na makisama ka, sumama ka sa iba. Hindi ko sinasabi na humanap ka agad ng Ng iba. iba. No! Nandyan yung mga friends, family. Family, yes. So, Hindi pwedeng maging alone ka kapag nag-move on ka. Kasi pag nag-move on Yun kang yan. alone ka, Tulad nandun ng pa rin. sinabi ko kanina Yes. na kapag mag-isa ka, mas nararamdaman mo ang lungkot. Yes. So, dapat piliin mo makisama ng makisama. At saka kung halimbawang nahihiya ka man sa family or friends mo, gumawa ka ng diary mo. Diary, isulat mo doon para lang mailabas lahat ng saloobin mo. Kasi isa yan sa mga nagpapagaang ng damdamin. Yung dapat ilabas mo. Di ba? Yung pumunta ka ng ilog, isigaw mo doon, hindi na kita mahal, bakit mo ako iniwan ganun? Doon, mas nakakagaang. Di ba? Yun yung sinasabi nila na partner na iiyak mo lang ng iiyak, Yes, iiyak mo lang ng iiyak hanggang mapagod ka sa kakaiyak, hanggang mamanhid ka na lang. Di ba? Talagang matagal ang pag-move on. pag-move on. Yes, totoo yan. lalo na kapag true love mo talaga siya. Yung tunay na minahal mo talaga siya. Yes. Napakahirap mag-move on talaga. Pero partner, bakit kaya ganun, no? Kung saka ka naka-move on, saka ulit magpaparamdam. ayan ang Ba't kaya ganun, pinakamasakit, di ba? Yung parang heal ka na, fully Oo. heal ka na, pero grabe, nagparamdam ulit at sasabihin na, pwede ba makipagbalikan? Bakit kaya ganun, di ba? Oo, grabe naman. Sinaktan na, sasaktan pa ulit. Yes, bakit kaya ganun? Yung parang, okay na ako, wag ka na magparamdam, tama na, tapos na tayo, maghanap ka na lang ng iba. Pero, nung nag-contact, nung nagkaroon ulit kayo ng yung tipong yung naghiwalay kayo, nasa stage ka ng pag-move on mo. Yun yung doon mo makikita yung kapag halimbawa nag-break na kayo, doon papasok yung panunumbat. yes. Panunumbat. Panunumbat. Bakit ako yung nagpo-provide sa nung tayong dalawa nung tayong dalawa magkasama tayo, nung wala kang pambili ng ganto, ako nagpo-provide sa nung wala kang pangbayad ng tuition mo, ako nagtutuition sa pero kapag nasa kasagsagan ka ng pagmamahalan nyo, hindi mo mararamdaman yun. Yes. Walang panunumbat Walang na panunumbat na mangyayari. Pero kapag dumating na ang hiwalayan nyo, doon naiipon yung panunumbat. Yes. Tapos yung mga binili niya sa yung mga Yes. kunwari lupa, bahay, Oo, kotse, di ba? Diyan papasok yung yung tipong binilang kita ng sapatos mo kasi varsity ka, di ba? Ako bumili niyan. Damit ko yan, di ba? Yung mga ganun. Lahat na talagang Lahat. sinumbat. Kasi no? nga, yung sakit, di ba? Yung sakit na dinulot niya, talagang yung emotional, physical mo, talagang ibubuhos mo. Yes. Grabe talaga. Grabe no, partner. So, ayan, meron pa tayo partner tatalakay. Tingin ko, natalakay na natin naman lahat-lahat. Love! Ano ba ang 8 ibig sabihin ng love? Yes. Ano ayan. ba ang healthy relationship para sa love? At syempre, ano ba yung mga naranasan natin na sakit? At ano ba yung mga dapat natin gawin para sa pag-move on kapag nasa stage ka na ng pag-move on? So, yun doon papasok yung sa pag-move on, yung parang healing, di ba? Yung parang healing. Ayan. Yung tipo na kakayanin mo yung sakit, di ba? Yung tipong Kailangan mo tanggapin yung mga nangyari sa inyo, yung mga nakaraan, para mag-heal ka. Yun yung tipo na kailangan mong alagaan na bumalik ka na para sa Sa sarili. sarili mo, yes. Mahalin mo naman yung sarili mo.
di ba? Yes. Mahalin mo naman yung sarili mo at saka yung limitation, di ba? So, dapat kapag kapag nasa stage ka na ng pag-move on, halimbawa, sobrang close mo sa mother niya, sobrang mo sa mother niya, di ba? So, dapat stop mo na nga yung mga connection. Pero hindi naman sinasabi na huwag mong pansin mo. Yung tipo pag nadaanan mo, iirapan mo. Pati siya nadamay! Nadamay buong pamilya. Ano ba yun? Yun yung mga ganong Ayan, nagpupunta sa eksena. kanya, pero pati yung pamilya, mga Oo. pinsan, mga kamag-anakan, inisip mo na din. Ang Sabi masakit nito, partner, bahay niya, tapos bahay mo. So, hindi mo magkakasalubong at magkakasalubong kayo, di ba? yun. Pero yun din, isa rin yung para maka-move on ka, parang subukan mong mag-travel. Yes, travel. Or kaya lumipat ka ng ibang lugar. Humanap ka ng bagong ng bagong environment. Di ba? Alam mo, partner, ang iba kapag nag-move on, nag-hiking, nag-gym. Oo, As in, diba? parang, Yun yung sinasabi nila na balik alindog. yes, balik alindog. Self-love again, Oo, di ba? di ba? Alam mo, parang kahit sa lahat ng pinag-usapan nito natin, di ba? Talagang dapat mong mahalin yung sarili mo. Dapat mong intindihin yung sarili mo, di ba? Dapat alagaan mo yung sarili mo. Yes, yun Huwag talaga mo mahayaan yung sarili mo na makulong sa lungkot. Sa lungkot, yes. Grabe, no? Sa'yo, partner, sa dami nating tinalakay dito, sa dami, ano yung mga pinaka-favorite mo or ano yung natutunan mo dito sa ating topic nito? Yes, ayan. So, di ba, partner, iba't iba yung love na natalakay Oo. natin. So, yung mga natalakay natin is, ang mga natutunan ko doon is, kailangan natin ng, ayan, di ba, self-love nga, tiwala sa sarili. Ayan, parental love. Sa parental love naman is, pag-aalaga or pag-aaruga sa mga anak natin. At syempre, yun nga, sa isang relasyon, kailangan ng communication, trust, and honesty. Ayan, para tumagal. Yung mga magjojowa dyan, alam nyo na, yung para tumagal yung, ano nyo, is communication, trust, and honesty. Yun yung pinaka-main talaga na importante sa isang relasyon para magtagal ang inyong relasyon. Ayan. So, syempre, no, hindi naman sa relasyon, sa mag-partner, hindi naman talaga is totally palagi kayong masaya. Ayan. So, expected nyo na yan, na dyan yung lungkot, ayan, saya, at mga kilig sa romantic love. Yes. Diba? Partner, ayan, total naman natalakay natin yung lahat. Ano yung gusto mong i-advise sa mga tipong papasok pa lang sa relasyon? Yung tipong puppy love, then gusto na nila sumubok sa isang relasyon. Ano yung parang gusto mong i-advise sa mga lalo na sa mga manonood natin na talagang susubukan nila pumasok sa relasyon. Yung tipong galing sila sa magsisimula sila. Magsisimula pa lang. Ayan ang advice ko sa mga viewers dyan na magsisimula pa lang sa isang relasyon, no? Bago kayo pumasok sa isang relasyon is pag-isipan nyo muna. At syempre, tanggapin nyo yung kung ano man yung mga pagsubok na inyong pagdadaanan kapag pumasok kayo sa isang relasyon, no? So, syempre, alam nyo na, hindi lang puro saya, hindi lang puro kilig. Nandyan yung mga sakripisyo, pag-unawa, at maging mahabang pag-unawa, no? Mahabang pasensya din. Okay, so yan lang, partner. Ikaw, partner, ano ba ang advice mo sa mga papasok pa lang sa isang relasyon? Ayun nga, parang sa akin, piliin mo araw-araw. At syempre, yung binigay mo na commitment sa kanya, dapat talagang panindigan. Panindigan. Okay. Diba? Dapat talaga. Kasi yun nga yung love, commitment, talaga doon iikot at iikot yan. Yes. Piliin mo araw-araw. Piliin mo ang Pilipinas. Ayan, diba? Pipiliin kita araw-araw. Piliin Kahit- araw-araw. Kasi nandyan yung mga hindi naman araw-araw perfect, Yes. 'di ba? So dapat piliin mo siya sa mga 'yon. At dapat makinig ka lagi sa hinanaing, 'di ba? Dapat matuto kang pakinggan kung ano man yung saloobin niya, 'di ba? Bigyan mo siya ng respeto. Respeto Diba? talaga din. Pinaka-ano din talaga yung respeto, di ba? Respeto sa isa't isa. Ayan. Partner, maraming salamat dahil marami na naman ako natutunan ngayong araw.
araw. Kaya sobrang natutuwa at alam mo ba, bukas partner ay araw ng mga puso. Ayan, nasabi ko na rin na hindi lang to sa magpa-partner. Kung ikaw ay single, ayan, pumunta ka sa iyong pamilya, sa mga kaibigan mo, nandyan sila para sa iyo. Kaya, isa lang ang masasabi natin sa kanila. Paalam! Paalam! Ayan, advance happy Valentine's. Yes. Yes. Ayan, syempre, nandito po tayo muli sa ating Cat Talk Podcast. Yes. Episode 3! Bye-bye! Bye-bye, guys! See you tomorrow. May Gcash tomorrow.